Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1641-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang mga salita ni Cold Feather ay palihim na nagpayuko sa ilang mga elder, ang mga mukha ay nagpapakita ng kahihiyan. Ang mga matatandang naroon na nakatanggap ng biyaya ni Mateo ay hindi naman talaga kabilang sa minorya. Kung tutuusin, si Mateo ay isang kakaibang nilalang kasama ng mga 3-star alchemy gods na dating nanag kay Second Elder Rocky. Ang mga matatandang ito, na ang pamilya ay walang iilang disipulo na kanilang ipinagmamalaki. Ang paghahanap ng mga Pildores para sa mga disipulong kanilang ipinagmamalaki, ito ay isang bagay na normal lamang. Kahit gaano pa kalakas si Mateo, isa lamang siyang 3-star alchemy god. Maaari silang magpasalamat sa biyaya ni Mateo sa loob ng ilang panahon, ngunit imposibleng maging mapagpasalamat para sa buhay. Kung walang babanggitin, makakalimutan pa nila ito. Ang biglaang pagbanggit ni Cold Feather dito ay nakapagpahiya sa maraming tao. Nakita ni Rocky na hindi tama ang momentum kaya dali-daling nagsalita, medyo hindi naaangkop ang mga sinabi ni Marshall Granduncle. Hindi lahat ng tao rito ay nagbabato ng bato sa balon. Pinag-uusapan lang natin ang bagay na ito. Pinag-uusapan lang ng lahat ang posisyon ni Mateo bilang isang elder at hindi ang anumang gawin sa kanya. Tutal, ang isang origin deity realm na nagsisilbing elder ay hindi sumusunod sa mga patakaran sa simula pa lang. Sa sinabi ni Rocky, agad na sumang-ayon ang lahat. Oo. Kahit hindi nagsisilbing elder si Mateo, isa pa rin siyang disipulo ng ating Heavenly Eagle Imperial City. Dahil sa kakayahan ni Mateo, kaya rin niyang mamuhay ng komportable sa lungsod ng imperyo. Tutal, lahat naman ay nangangailangan ng rank 3 divine pills, tama ba? Hindi naman sa hindi natin pinahahalagahan ang ugnayan ng mga tao, kundi napakarami ng mga galit na boses sa Peel Tower at Marshall Tower ngayon. Kaya wala nang magagawa pa. Sumanghal ng malamig si Cold Feather, galit na galit hanggang sa hindi na ito nakapagsalita. Alam din niya na ang sinasabi ng mga matatandang ito ay ang katotohanan. Kung mawawala si Mateo sa posisyon ng pagiging elder, malamang na magiging mahirap ang mga araw niya sa hinaharap. Komportable. Natatakot na imposibleng mangyari. Iniligtas ni Mateo si Cold Feather, kaya naman lubos siyang nagpapasalamat dito noon pa man. Kalaunan, tinulungan din ni Mateo si Randy na patayin si Rodney, bilang paghihiganti sa puot ng kanyang disipulo na si Andre. Mas lalong naiiba ang pananaw ni Cold Feather kay Mateo. Nang makitang nahihirapan si Mateo, labis siyang nalungkot. Sa oras na ito, biglang bumukas ang bibig ng isang elder sa panig ng Marshall Tower at sinabing, hindi talaga nararapat na nagsisilbing elder ang origin deity realm. Sa tingin ko ay dapat nang alisin ang posisyon ni Mateo bilang elder sa ngayon. Kung makakalusot siya sa Divine Lord realm, hindi pa huli ang lahat para maibalik ang posisyon bilang elder. Nang sandaling magsalita ang taong ito, lahat ay nagkagulo. Dahil ang matandang ito ay walang iba kundi ang pinuno ng pamilya Nigel, si Tiberius Nigel. Sa pananaw ng lahat, ang relasyon ng pamilya Nigel kay Mateo ay dapat na napakalapit. Walang sino man ang mag-aakala na si Tiberius ay magiging mabangis na susuntukan si Mateo sa puntong ito. Labis din na nagulat si Atticus at galit na sinabi, Tiberius. Hindi natinag si Tiberius at malamig na sinabi, Head Elder, tayo, bilang mga elder ng imperial na lungsod, ay natural na kailangang isaalang-alang ang pag-unlad ng imperial na lungsod. Ang pamilya Nigel ay talagang malapit kay Mateo, ngunit naapektuhan na ng elder na ito si Mateo ang normal na operasyon ng imperial na lungsod. Sa palagay ko ay dapat nating alisin ang kanyang posisyon bilang isang elder. Malapad ang ngiti sa mukha ni Rocky. Ngayon, bukod kina Atticus at Cold Feather, halos walang sino man ang pumanig kay Mateo. Bilang isang elder, tiyak na tapos na ito. Hindi rin inaasahan ni Cold Feather na ang bagay na ito ay magiging seryoso na sa ganitong antas. Malapit na sana siyang mawalan ng kontrol, pero nakita niya si Mateo na bahagyang ngumiti at sinabing, pakiramdam ko ay may katuturan ang mga sinabi ni Elder Nigel. Matagal nang hindi nakakapagtagumpay itong si Crosswell. Hindi na talaga angkop na maglingkod sa posisyon ng elder. Ngayon, narito ang Grand Elder, kaya magbibitiw na ako sa aking posisyon bilang elder.
Natulala ang lahat sa mga sinabi ni Mateo, kasama na si Rocky. Akala pa nga niya ay mahihirapan ng husto si Mateo sa makatarungang paraan. Hindi niya inaasahan na direktang atres si Mateo. Kailangang malaman ng isa, ang posisyong ito ng isang nakatatanda ay nangangahulugan ng napakaraming bagay. Kapag nagbitiw na siya, hindi na siya magkakaroon ng ganoon kadaling panahon sa Heavenly Eagle Imperial City. Kumunot ang noo ni Cold Feather at sinabing, Mateo, ano ba ang pinagkakaguluhan mo? Sinabi rin ni Atticus, Mateo, hindi ito isang maliit na bagay. Sumulyap si Mateo nang may pasasalamat at nakangiting sinabi, para sa akin, ang posisyon ng isang elder ay panandaliang ulap lamang. May mas mahahalagang bagay pa itong si Crosswell. Dahil sa pagpunta niya sa pulong ng mga elder ngayon, narito rin itong si Crosswell para magpaalam sa lahat. Nang marinig ang mga salitang ito, maging si Enchong ay labis na nagulat. Sinabi niya, aalis ka na ba sa Heavenly Eagle Imperial City? Tumango si Mateo at sinabing, patuloy na nabibigong makalusot itong si Crosswell, kaya plano kong lumabas para magsanay ng ilang sandali, at maghanap ng pagkakataon para makalusot. Tumango rin si Enchong nang marinig iyon at sinabing, hindi naman masama, ang mga kabataan ay may lakas ng loob, mabuti rin ang paglabas para palawakin ang kanilang mga karanasan. Nang makita ang kalmadong anyo ni Mateo, parang sinuntok ni Rocky ang bulak. Natuklasan niya na wala talagang pakialam si Mateo sa posisyong ito ng isang elder. Bigla siyang napaisip at sinabi sa seryosong boses, Mateo, gusto mo namang umalis, kaya mo. Pero kailangan mong iwanan ang Origin Magnetic Divine Mountain. Tumalim ang tingin ni Enchong at nagsimula kumurap ng walang tigil. Matagal na niyang naririnig ang tungkol sa husay ng Origin Magnetic Divine Mountain. Sinasabing ang antas ng Origin Magnetic Divine Mountain na ito ay hindi natukoy, na may walang limitasyong potensyal. Umasa si Mateo sa Origin Magnetic Divine Mountain at napatay ang tatlong powerhouse ng Ninth-layered Heaven Divine Lord. Ang kapangyarihan nito ay kitang-kita sa isang sulyap. Ngunit ang mga salita ni Rocky ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso sa pananabik. Nang marinig ito ni Cold Feather, labis siyang nagalit at sinabing, Rocky Punk, anong ibig mong sabihin? 300 taon na ang nakalilipas, nalampasan ni Mateo ang nagngangalit na alon ng mag-isa, at nailigtas ang buhay ng mahigit 100 elder at deacon. Pero ngayon, gusto mo bang pagimbutan ang kanyang Origin Magnetic Divine Mountain? Sabi ni Rocky, noon, isinilang ang Origin Magnetic Divine Mountain, ang pagkuha ng kayamanan ay kredito ng lahat. Pero itinuring ni Mateo ang Origin Magnetic Divine Mountain bilang kanya. Wala ring silbi para sa matandang ito na gustuhin ang Origin Magnetic Divine Mountain. Kung makukuha lang ng Grand Elder at City Lord ang Origin Magnetic Divine Mountain, para na rin itong pagdagdag ng mga pakpak sa isang tigre. Mas lalakas din ang lakas ng ating Heavenly Eagle Imperial City. Bukod pa rito, napakahina ng lakas ni Mateo, na nagdadala ng napakahalagang kayamanan sa kanya, kung ma-stranded ito sa labas, hindi ba't malaking kawalan ito para sa aking Heavenly Eagle Imperial City? Sinabi ang mga salita ni Rocky kay Enchong. Natahimik din si Enchong at hindi nagsalita nang marinig niya ito. Malinaw na naantig siya. Pero ngumiti si Mateo at sinabing, Rocky, wala ka talagang kahihiyan. Ang mga likas na kayamanan ay nakuha ng mga nakatadhana. Noon, inagaw ko ang kayamanang ito mula sa kamay ng tatlong makapangyarihang Diyos ng kalangitan. Ayon sa mga patakaran ng lungsod ng imperyo, pribadong pag-aari ko ito sa simula pa lang. Ngayon, hinihingi mo na ito, nasaan ang Loika? Nanlamig ang puso ni Enchong nang marinig niya ito. Mahina lang ang pagkakasabi ni Mateo, pero nahalata niya iyon. Sinasabi sa kanya ni Mateo na para makuha niya ang kayamanang ito mula sa kamay ng tatlong celestial deity powerhouses, natural lang na may kakayahan siyang protektahan ito. Kahit pagustuhin ninyong lahat na sapilitang nakawin ito, hindi rin iyon gagana. Para sa isang martial artist ng Origin Deity Realm na maglakas loob na maging walang pigil, ito ay isang katawa-tawa na bagay sa simula pa lang. Pero ang mga nakatagong salitang ito na sinabi ni Mateo ay talagang hindi imposible. Ang bagay noon, medyo may alam din siya. Gumalaw ang celestial deity powerhouse ng lahing demonyo at inambush sila. Inakala ng lahat na patay na si Mateo. Gayunpaman, hindi lamang siya hindi namatay, nakuha pa niya ang kayamanan sa huli. Malinaw na may kakayahan si Mateo na protektahan ang kanyang sarili.
Gamit ang trump card na ito, hindi siya natakot sa iba, kahit na sa mga powerhouse ng celestial deity. Sa totoo lang, si Enchong ay labis ding naguguluhan. Sa nakakatakot na talento ni Mateo, bakit siya maiiwan sa harap ng Divine Lord Realm? Malamang may nangyaring hindi niya alam. May kutob si Enchong na kapag nakapasok na si Mateo sa Divine Lord Realm, malamang ay para siyang karpa na tatalon sa Dragon Gate, at magiging isang makapangyarihang nilalang na nakakagulat sa langit. Pagkatapos lamang timbangin at pag-isipan ng paulit-ulit ang mga bagay-bagay ay saka lamang dahan-daw ang sinabi ni Enchong, si Mateo ay nagpakahirap ng husto at nagbigay ng dakilang mga merito. Ang Origin Magnetic Divine Mountain ay sa kanya sa simula pa lang, huwag mo nang banggitin pa iyon pagkatapos nito. Hindi napigilan ni Rocky na mawala ng hininga nang marinig iyon. Napaatras si Grand Elder. 1642. Medyo hindi maganda ang pag-alis ni Mateo. Bukod sa angka ni Atticus na si Cold Feather, at Rendin, wala nang iba pang nagpaalam sa kanya. Tinapik ni Cold Feather ang balikat ni Mateo at pinalakas ang loob nito, bata, kaya mo yan. Naghihintay ang matandang ito sa araw na tatalon ka sa tarangkahan ng dragon. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ko pa ito pinagdudahan noon. Tumawa ng malakas si Cold Feather nang marinig iyon at sinabing, magaling na binata, napakahinahon mong binata, unang beses ko palang itong makita. Gayunpaman, malayo pa ang lalakbayin ko, kailangan mong maging mas maingat. Mga ordinaryong henyo, kung sila ay nakulong ng maraming taon sa isang kaharian, tiyak na ayaw nilang manirahan at hayaan ang kanilang mga sarili sa kawalan ng pag-asa. Pero hindi talaga makita ni Cold Feather ang ganitong negatibong emosyon kay Mateo. Positibo at optimistiko pa rin siya na nagbibigay sa mga tao ng kalmado at kalmadong pakiramdam. Nagbigay din ito kay Cold Feather at sa iba pa ng malaking kumpiyansa na nagparamdam sa kanila na tiyak na makakalusot si Mateo. Tumango si Mateo at sinabing, makaasa kayo, may paraan pa rin itong si Crosswell para protektahan ang sarili ko. Tahimik lang kayong naghihintay sa balita ng tagumpay. Kaya lang, hindi ko pa kayang gamutin si Head Elder Rendin sa ngayon. Masama ang pakiramdam ni Rendin sa kasalukuyan, ngunit siguradong kaya niyang tiisin ang kanyang buhay. Nang marinig na aalis na si Mateo, nagpumilit pa rin si Rendin na sumama para magpaalam sa kanya. Ngumiti si Rendin at sinabing, kung hindi dahil sa iyo, hindi na may iligtas ng matandang ito ang natitirang buhay na ito. Ngayong naipaghiganti na ang matinding puot ng guro, wala nang anumang pagkakaintindi ang matandang ito sa aking puso. Huwag kang mag-alala at umalis ka na. Kahit na magtagal pa ang matandang ito, kailangan ko ring magtiis hanggang sa araw ng iyong pagbabalik. Nang makitang maayos na ang kalagayan ng pag-iisip ni Rendin, ngumiti rin si Mateo at tumango. Sa isang banda, si Serena Nigel ay labis na nalungkot, at bamulong sa sarili, si Cooper na yan ay talagang walang utang na loob. Malinaw na pumayag siyang sumama at magpaalis, ngunit hindi niya talaga ginawa. Mahigit 300 taon na ang lumipas, nakarating na rin si Serena sa Divine Lord Realm, at naging isang 4-star alchemy god. Ito rin ang puntong kinundena ng lahat. Si Serena ay itinuturing ding kalahating disipulo ni Mateo. Ngayon, kahit ang apprentice ay nakalusot, ngunit ang Panginoon ay nananatili pa rin sa Origin Deity Realm. Ito ay sadyang kinukutya ng mga eksperto. Pero si Serena mismo ay hindi ganoon ang iniisip. Labis ang kanyang pasasalamat kay Mateo. Kung wala si Mateo, imposibleng makalusot siya ng ganito kabilis, at mas lalong imposibleng makamit niya ang kasalukuyan niyang mga nakamit sa alchemy daw ngayon. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung nais ng langit na umulan o kung nais ng iyong ina na magpakasal muli, walang paraan para pigilan ito. Na kayo ay makapunta, lubos akong nagpapasalamat. Ang kaibigang nangangailangan ay tunay na kaibigan. Ang dami ng tunay mong kaibigan ay hindi nakadepende sa dami ng taong nakapaligid sa iyo noong ikaw ay may mataas na awtoridad at kapangyarihan. Nakadepende ito sa dami ng taong nakipag-usap at tumawa sa iyo noong ikaw ay nadapa mula sa mataas na lugar. Malinaw na ang mga taong ito sa harap ni Mateo ay ang kanyang mahahalagang kaibigan sa Heavenly Eagle Imperial City. Pero ang hindi pagdating ni Cooper ay medyo lampas sa inaasahan ni Mateo. Dahil sa pagkakaintindi niya kay Cooper, hindi siya dapat maging ganoon ka-snob. Maliban na lang kung masyadong naitago niya ang kanyang pagkatao. Pero ang isang batang Panginoon na tulad ni Cooper ay hindi dapat maging ganoon katalino. Sige,
Kahit na sinamahan mo ang isang panauhin ng libu-libong milya, darating pa rin ang pamamaalam. Bumalik na kayong lahat. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao patungo sa lahat, nagpaalam, at umalis. Sa Marshall Tower, 2 tao ang nakatitig kay Mateo. Kuya Liger, napaka-optimistiko mo ba para kay Mateo? Tanong ni Enchong sa lalaking nasa katanghaliang gulang sa tabi niya. Para matawag ni Enchong si Brother Liger, natural lang na ang taong ito ay ang City Lord ng Heavenly Eagle Imperial City, si Shujia, na ang mga galaw at bakas ay mahirap makita at palihim. Ngumiti si Shujia at sinabing, ang batang ito ay talagang hindi nararapat sa isang mababaw na lawa. Ano ang kahulugan ng isang panandaliang pag-atres? Ang may huling tawa ang siyang tunay na nagwagi. Gulat na sabi ni Enchong, kung titingnan ang kanyang anyo, malamang naubos na niya ang kanyang potensyal. Ang pagtahak sa Divine Lord Realm ay malamang na napakahirap. Ang mga henyo na tulad nito ay hindi rin minurya. Sa kabaligtaran, sa palagay ko ay mas maaasahan pa rin ang paghawak sa Origin Magnetic Divine Mountain. Tumingin si Shujie kay Enchong, umiling, at tumawa ng may pag-aalinlangan habang sinasabing, nako, ikaw, tingnan mo ang pangmatagalan. Sa tingin mo ba ang kayamanan ni Mateo ay isa lamang Origin Magnetic Divine Mountain? Nagbago ang ekspresyon ni Enchong at sinabing, oo nga pala. Hindi ako sigurado, kaya nga hindi ako umarte. Ngumiti si Shujia at sinabing, buti na lang at hindi ka gumawa ng aksyon. Kung hindi, ako mismo ang kikilos para pigilan ka. Nagulat na sabi ni Enchong, bakit naman? Sabi ni Shujia, noong nasa labas pa ng lungsod ang batang ito, naagaw niya ang aking atensyon. Dahil sa pagkakaroon ng ganitong kakilakilabot na talento sa alchemy at martial arts, ang mga sikreto ni Mateo ay tiyak na higit pa sa isang Origin Magnetic Divine Mountain. At ibang-iba siya sa mga ordinaryong batang henyo. Siya ay may matinong pag-iisip, matalino at may malawak na pananaw, isinasaalang-alang ang lahat ng posibleng posibilidad, at napakalawak ng pag-iisip. Ang ganitong tao, ang kanyang pag-iisip ay napakatigas, halos nasasangkapan ng lahat ng mga kondisyon upang maging isang walang kapantay na powerhouse. Sa kanyang karakter, paano niya madaling may lalagay ang kanyang sarili sa panganib. Habang nakikinig si Enchong, lalo siyang nag-aalala, at sinabi niya, ang ibig mong sabihin. Kahit na ang 2 tao ay mga makapangyarihang Diyos ng kalangitan, sa usapin ng talino at katusuhan, napakahina niya kumpara kay Shujia. Sabi ni Shujia, noon, nang ilabas ng Lock-Lock ang ito ang utos, na ginawa siyang elder ng Peel Tower. Kung tatanggi siya, ibig sabihin ay wala siyang lakas para protektahan ang sarili. Mayroon siyang napakalaking sikreto. Kapag natitigan siya ng mga may kapangyarihang celestial deity, hindi ba't magdudulot ito ng isang nakamamatay na kalamidad? Pero kung pumayag siya, ano ang ibig sabihin noon? Nanginig ang buong katawan ni Enchong at sinabing, ibig sabihin, may lakas siya para protektahan ang sarili niya nang walang takot sa atin. Ngumiti si Shujia at sinabing, mabuti na lang. Hindi natin siya mapapatay. Ang isang taong tulad niya, kapag hindi na siya mapapatay, ang magiging kahihinatnan ay lubhang nakakatakot. Ang islo ng Wormstone Capital City ay maaaring maging resulta natin sa hinaharap. Napagtanto ni Enchong, habang nakikinig hanggang sa pinagpawisan siya ng malamig, at sinabing, ganito pala. Si Brother Liger pa rin ang nag-iisip ng matagal. Pero dahil ganoon nga, maraming chismis ang kumakalat sa lungsod. Bakit hindi ka nagsalita para itigil ito, o hinikayat man lang si Mateo na manatili? Sabi ni Shujia, totoo na isa siyang henyo, pero isa lamang siyang henyo na hindi pa lumaki. Ang pagpapanatili sa kanya sa likuran ay makakasama lamang sa kanya. Bukod pa rito, dahil sa kanyang personalidad, kahit na gusto natin siyang panatilihin, malamang ay hindi rin natin siya mapapanatili sa likuran. Sa ngayon, ang Divine Lord Realm ay malinaw na isang napakalaking balakid na nakalagay sa harap niya. Kapag tinawid ito ay isang malawak na patag na lupain. Hindi ko ito matawid, maglalaho ako sa gitna ng karamihan. Gayunpaman, sa loob ng ilang taon ng pagmamasid, mayroon pa rin akong kaunting tiwala sa kanya. Hindi alam ni Mateo na ganoon pala kataas ang pagtingin sa kanya ni Shujia. Mabilis na naglakbay sa daan, nakapaglakbay na siya ng hanggang 1,000,000 taon. Sa loob ng masukal na kagubatan, biglang tumigil si Mateo.
Biglang nagsalita si Mateo, napakalayo ng lugar na ito, napakagandang lugar para pumatay at magnakaw ng ari-arian ng isang tao. Kayo, hindi pa nagpapakita, kailan pa kayo maghihintay? Hindi niya inilagay ang Purple Extreme Hall sa daan, dahil pagkaalis niya sa lungsod, natuklasan niya ang ilang mga buntot na nakasunod sa kanya. Totoo nga, nang sandaling mawala ang boses, 4 na figure ang kumari papalabas ng masukal na kagubatan, pinalibutan si Mateo sa gitna. Isang third layer Heaven Divine Lord Powerhouse na nangunguna ang nagsabi ng may malamig na tawa, "Hey, karapat dapat lang maging elder. Minaliit ka talaga namin." Kilala siya ni Mateo. Siya ay tinatawag na Liang Hao, isang mataas na antas na tagapagtanggol ng Marshall Tower, at isa ring mabuting kaibigan ni Lindong. Malamang, ang paghabol sa pagkakataong ito ay malamang na may kaugnayan kay Lindong. Isang ikatlong patong na banal na Panginoon ng Langit, 3 pangalawang patong na banal na Panginoon ng Langit, talagang mataas ang tingin ninyo sa crosswell na ito. Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Parang na-corner ni Liang Hao si Mateo at nakangiting sinabi, sino ba ang hindi makakaalam na kahit nasa Origin Deity Realm si Elder Crosswell, may lakas pa rin siyang putulin ang mga first layer Heaven Divine Lords. Kahit gaano pa natin kaseryosohin ang pakikitungo sa inyo, hindi naman sobra. Pero ang lineup na ito ngayon, ang pagpatay sa inyo ay sapat na. Pero ngumiti si Mateo at sinabing, wala na bang isa pa? Bakit hindi mo na lang siya palabesin? Nang lumabas ang mga salitang ito, hindi napigil ang magbago ang mukha ng 4 na taong sina Liang Hao. 1643. Bata, medyo wala ka pa ring karanasan para takutin kami. Kung matino ka, bilasan mo at ibigay mo ang Origin Magnetic Divine Mountain. Gagawin naming madali ito para sa iyo. Nagbago ang ekspresyon ni Liang Hao. 4 lang sa kanila ang dumating, kaya saan nanggaling ang ikalimang taong ito? Nagkunwari ba ang batang ito na isang taong walang buhay, gusto silang takutin, at pagkatapos ay sinamantala ang pagkakataon para makatakas? Ngumiti si Mateo at sinabing, lumalabas na ang target mo ay ang Origin Magnetic Divine Mountain. Dahil ibinigay mo sa iyo ang Origin Magnetic Divine Mountain, kaya mo ba itong tamasahin? Malamig na sumangot si Liang Hao at sinabing, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan. Sige, gusto mo ba kaming lokohin, di ba? Hey, taga saan ang panglimang tao? Pinagmasdan ni Liang Hao ang 4 na direksyon at natuklas ang walang lumabas, at mas lalo siyang natiyak sa sarili niyang hula. Medyo nagulat din si Mateo. Akala pa nga niya ay magkakasama ang 5 taong ito, mukhang mali ang hula niya. Lumingon si Mateo sa isang deksyon at malamig na sinabi sa isang malaking puno, hindi ka pa rin nagpapakita, gusto mo bang yayain kitang lumabas? Pagkatapos magsalita, isang figure nga ang lumutang pababa mula sa tuktok ng puno. Cooper. Napasigaw si Liang Hao sa gulat. Hindi niya inaasahan na mayroon palang ikalimang tao. Ganon din ang pagkagulat ni Mateo. Hindi niya inaasahan na ang ikalimang taong ito ay si Cooper pala. Tumingin si Cooper kay Mateo at sinabing walang magawa, kamahalan, gusto ko sanang tambangan si Liang Hao noong una. Ngayon, dahil tinawag mo ako, ano ang gagawin ko? Walang pakialam si Mateo at natatawang sinabi, mga manok na luwad at asong palayok lang, bakit kailangan pang palihim na umatake? Tumawa si Cooper at sinabing, alam kong may kakayahan ang kamahalan. Inisip pa nga ng iilang hanggal na ito na madaling apihin ang kamahalan. Sabay na sigaw ng 2 taong ito, hindi man lang sineryoso ang 4 na taong sina Liang Hao. Galit na galit si Liang Hao. Mateo, hindi ka na isang elder ngayon. Sa tingin mo ba talaga ay kahanga-hanga ka? Isang simpleng Cooper, may iligtas ka pa ba niya? Malamig na sabi ni Liang Hao kasabay ng isang malamig na pagsinghot. Tumingin si Cooper kay Liang Hao at sinabing may mapanghamak na tingin, ang paraan ng kamahalan, hindi mo maiisip. Kahit hindi ako pumunta, sa tingin mo ba ay kaya mo siyang patayin? Malamig na ngumiti si Liang Hao at sinabing, nakakatuwa naman. Isang maliit na Origin Deity Realm, kahit alam niya ang mga batas sa espasyo, gusto pa rin ba niyang makatakas ng buhay mula sa kamay naming 4? Ipaubayan ninyo sa akin si Cooper, kayong 3, patayin ninyo si Mateo para sa akin. Opo. Sagot ng 3 tao, sabay takbo palapit kay Mateo. Habang gumagalaw ang figure ni Liang Hao, sumusugod patungo kay Cooper.
Hindi man lang natakot si Cooper, itinaas niya ang kanyang espada at umatake. Sa loob ng 300 taon na ito, ang paglakas ni Cooper ay hindi na kasing bilis ng dati. Alam niyang wala na ang nakapagpapagaling na epekto ng Vast Sun Universe Pill. Hindi siya kayang garantyahan ng isang Rank 3 Divine Pill habang buhay. Pero sa pakikitungo kay Liang Hao, puno pa rin siya ng kumpiyansa. Pantay ang naging husay ng dalawang tao, kaya't hindi nila matukoy kung sino ang mananalo ng ilang panahon. Habang ang iba pang 3 pangalawang patong na powerhouse ng Divine Lord sa langit ay nakapalibot na kay Mateo sa gitna gamit ang isang tatsulok na Forma Sion. Atake. Tahimik na nagtulungan ang 3 tao, sabay-sabay na kumilos, inatake si Mateo sa 3 direksyon. Para sa isang martial artist sa Origin Deity Realm, ito ay halos isang tiyak na sitwasyon ng kamatayan. Gayunpaman, tila walang balak umiwas si Mateo at hindi man lang siya kumilos. Ugong. Biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog. Ang nakapangangilabot na pag-alo ng enerhiya ay nagpabilis din ng tibok ng puso ni Liang Hao. Isang pangalawang patong na kapangyarihan ng Divine Lord sa langit ang direktang nilipad. Ang figure ni Mateo ay naanod ng ilang libong talampakan ang layo. Putok. Ang bangkay ng pangalawang patong na langit na banal na Panginoon ay bumagsak ng mabigat sa lupa. Para bang isang mabigat na martilyo ang tumama sa puso ng lahat. Ang bangkay ay isa ng malabong gulo ng laman at dugo, walang hininga. Malinaw na siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagsabog. Clank! Naghiwalay sina Liang Hao at Cooper nang magtama ang kanilang mga mata. Tiningnan niya si Mateo at nag-aalalang sinabi, "Ikaw. Baliw ka. Ikaw talaga. Pinasabog mo pa ang isang mystical treasure ng Divine Lord." Mayroong isang mundo sa loob ng mga mistikong kayamanan ng banal na Panginoon, na bumubuo ng isang rehiyon ng kalawakan ng mag-isa, na naglalaman ng kapangyarihang pandaigdig. Nang masira ang mga mystical na kayamanan ng banal na Panginoon, at sumabog ang kapangyarihang pandaigdig sa loob ng napakaliit na radius, ang kapangyarihan ay naging napakalakas. Maging ang mga powerhouse ng Divine Lord Realm ay tiyak na mamamatay kapag pinasabog ng malapitan ng isang pinasabog na mystical treasure ng Divine Lord. Ang pangalawang patong na langit na Divine Lord na ito ang pinakamalapit kay Mateo ngayon lang, direktang pinasabog ni Mateo ang isang mistiko na kayamanan ng Divine Lord. Napakahalaga lang talaga ng mga mistiko na kayamanan ng Divine Lord. Halos hindi lang nakakuha si Liang Hao ng isa matapos niyang maging isang third layer Heaven Divine Lord. Ang ganitong uri ng bagay, na hindi umaabot sa puntong buhay at kamatayan, sino ang handang sumabog? Bukod pa rito, kung walang madaling gamiting sandata, ang lakas ng isang tao sa pakikipaglaban ay lubos ding mababawasan. Namatay ang kawawang pangalawang patong na banal na Panginoon ng langit hanggang sa hindi niya alam kung paano siya namatay. Ang dalawa pang pangalawang patong na mga Divine Lord sa langit ay sunod-sunod ding dumating, na nagtamo ng iba't ibang antas ng pinsala. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Tama na ang pagpatay ng tao, bakit parang kalokohan?" Hindi napigilan ni Liang Hao na mawala ng hininga nang marinig iyon. Hindi niya inaasahan na gagawa pala si Mateo ng ganoong kalaking aksyon. Humph! Paano kung pasabugin mo ang isang mystic treasure ng Divine Lord? Maaari ka bang mayroon ka pa ring pangalawang mystic treasure ng Divine Lord? Kung mayroon kang kakayahan, pasabugin mo ang Origin Magnetic Divine Mountain. Malamig na tumawa si Liang Hao, ngunit di nagtagal, tumigas ang kanyang ngiti, sukdulan ang pangit ng kanyang ekspresyon, at nanlalaki ang kanyang mga mata. Nakita ko lang si Mateo na walang pagmamadaling kumuha ng isa pang mystic treasure ng Divine Lord at nagsimulang maglaro sa kamay niya. Paf! Hahaha! Liang Hao, sinabi ko na sa iyo ngayon lang. Ang mga paraan ng kanyang kamahalan ay hindi mo maiisip. Hindi na napigilan ni Cooper ang sarili at sinabing may malakas na tawa. Natatawang sabi ni Mateo, "Wala akong gaanong pera, marami lang akong mystical na kayamanan ng Divine Lord." Hindi dapat problema ang pagpatay sa inyo ng 8 o 10 beses. Sabi ni Liang Hao na may mukhang hindi makapaniwala, "Patuloy ka pa rin sa pagyayabang. Sa tingin mo ba magagamit mo ito para takutin ako? Kailan pa naging karaniwang gamit ang mga mistiko na kayamanan ng banal na Panginoon?"
Katatapos lang magsalita ni Mateo, kumuha siya ng isa pang mastiko na kayamanan ng Divine Lord at nakangiting sinabi, naniniwala ka ba sa akin o hindi? Hindi ka pa rin naniniwala. Habang nagsasalita, kumuha si Mateo ng isa pang mystical na kayamanan ng Divine Lord. Tuluyan nang nawala ng malay si Liang Hao. Nagsikap siya kahit walang ideya kung ilang taon na ang nakalipas para sa isang banal Panginoon na may mistikong kayamanan. Pero ang batang ito na hindi man lang Divine Lord Realm ay nakapatay ng 3 ng sabay-sabay. Hindi, sandali, kung ikukumpara mo yung sumabog kanina lang, 4 pala ang meron siya. Ano ang mali sa mundong ito? Nang makita ng 2 pangalawang patong na banal na Panginoon ng langit ang eksenang ito, sila ay labis na natakot. Ito pa rin ang unang pagkakataon na naranasan nila ang pagsabog ng mga mistiko at kayamanan ng banal na Panginoon. Ang kapangyarihang iyon ay nagbigay sa kanila ng takot na nananatili sa kanilang mga puso hanggang ngayon. Hindi na tayo maglalaro. Pagkatapos mag-usap, ang mga figure ng 2 tao ay gumalaw, mabilis na tumakbo papunta sa malayo. Takot na sila. Isa na namang pagsabog at tiyak na wala na silang matitira na mga buto. Bahagyang kumunat ang mga sulok ng bibig ni Mateo at biglang naglaho ang kanyang anyo. Ugong. Isa na namang pagsabog, 2 pangalawang patong na mga Divine Lord ng langit ang direktang nawasak. Ang pagsabog sa pagkakataong ito ay mas malakas pa kaysa sa nauna. Nang makita ni Liang Hao ang eksenang ito, natakot siya hanggang sa nanlambot ang kanyang mga binti, halos lumuhad sa lupa. Ang lakas ng pagsabog na ito, kahit siya ay hindi rin nang ahas na harapin ito ng harapan. Ikaw. Baliw ka talaga. Kahit na marami kang mystical na kayamanan ng Divine Lord, hindi mo rin kailangang maging ganito, di ba? Sila. Napagdesisyonan na nilang tumakas. Ang lakas pa ng loob ni Liang Hao na umiyak, isa talagang demonyo ang batang ito. Ngayon, gusto niyang bigyan ang sarili ng ilang mahigpit na sampal. Paano niya nagawang pumatay ng mga tao para nakawin ang kanilang mga ari-arian? Isa lang ba siyang matandang kumakain ng arsenic, nanliligaw ng kamatayan? 1644. Walang magagawa. Maraming kulang ang munting Panginoong ito maliban sa mga mystical na kayamanan ng banal na Panginoon. Ngayon, halika at tikman mo rin ang pagsabog ng mga mystical na kayamanan ng banal na Panginoon. Ngumiti si Mateo, at biglang naglaho ang kanyang anyo. Tumayo ang mga balahibo ni Liang Hao, direktang ipinapakita ang kanyang teknik sa paggalaw, at aalis na sana. Pero paano siya mabibigyan ni Cooper ng pagkakataong makatakas? Nang makita lamang nito ang kanyang figure na kumislap, nakaharang na sa kanyang dadaanan. Sa oras na ito, dumating na si Mateo. Isang nakapangangilabot na enerhiya ang agad na umusbong. Tinipon ni Liang Hao ang lahat ng banal na diwa sa kanyang katawan, gustong labanan ang pagsabog na ito. Ugong. Isang nakapangangilabot na enerhiya ang muling sumabog, direktang lumipad palabas ang katawan ni Liang Hao paatras. Hindi kalayuan, lumitaw ang mga figure ni na Mateo at Cooper. Namutla ang mukha ni Cooper. Sa sandaling iyon, halos akala niya mamamatay na siya. Kung hindi dahil sa pag-alis ni Mateo sa kanya, malamang hindi siya magiging mas mahusay kaysa kay Liang Hao. Kahit napakabilis ng paglipad ng isang third-layered Heaven Divine Lord Powerhouse, at kaya rin niyang gamitin ang mababaw na spatial laws, nagawa ni Mateo na gamitin ang spatial shuttling ability at iwasan ang lakas ng pagsabog na ito. Sa iyo na ang natitira, malamig na sabi ni Mateo. Oo. Sumagot si Cooper, direktang umakyat at tinapos ang buhay ni Liang Hao, itinago ang kanyang banal na Panginoon na mistiko na kayamanan at singsing na imbakan. Pagkatapos maglinis, tumingin si Mateo kay Cooper at sinabing, bakit ka sumunod? Tumawa ng mahina si Cooper at sinabing, gusto ni Tianping na sumunod sa kamahalan. Kahit ang pag-asikaso sa mga utos ng kamahalan ay ayos na rin. Tiningnan siya ni Mateo at sinabing, hindi na ako elder ngayon. Isa na akong pile. May posibilidad na. Hindi rin ako makakarating sa Divine Lord Realm. Walang pakinabang kung susundan mo ako. Ngunit ngumiti si Cooper at sinabing, hey, hindi naniniwala ang iba, kamahalan, pero puno ako ng tiwala sa kamahalan. Kung kahit ang kamahalan ay hindi kayang makalusot sa Divine Lord Realm, napaka hindi makatarungan din iyon.
Sinusundan ko ang kamahalan para hintayin ang araw na makalusot ang kamahalan sa Divine Lord Realm, para makinabang din sa pakikisama rito. Naantig ang puso ni Mateo, ngunit natatawang pinagalitan, tumakbo ka palabas ng ganito, kung alam ito ng pamilya Nigel, malamang isisi nila sa akin ang lahat. Napahadjejek si Cooper at sinabing, may pakialam ba ang kamahalan dito? Hey, usapin ito ng pulong ng mga matatanda, narinig ko na rin ito. Pero kamahalan, huwag mong sisihin ang pinuno ng pamilya. Dahil namamahala siya ng isang malaking angkan, natural lang na unahin niya ang mga benepisyo kaysa sa lahat. Tumanggo si Mateo at sinabing, maliit na bagay lang, hindi na dapat banggitin. Sige, nalinis na rin ang mga buntot, dapat na tayong umalis. Ikinumpas niya ang isang kamay, isang palasyo ang lumitaw sa harap ni Cooper. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang sumisigaw siya sa gulat, why kamahalan, ano ito? Tungkol sa reaksyon ni Cooper, matagal na itong inaasahan ni Mateo at nakangiting sinabi, hindi mo ba nakita? Ito ay isang special type na mystical treasure ng tunay na Diyos. Ang ating paglalakbay sa hinaharap ay nakasalalay dito. Napaawang ang bibig ni Cooper habang hindi makapaniwalang sinabi, tunay na Diyos na mahiwagang kayamanan. Diyos ko! Muntik nang makagat ni Cooper ang sarili niyang dila. Isa itong kayamanang mistiko ng tugatog ng tunay na Diyos. Bukod pa rito, isa itong napakabihirang kayamanang mistiko ng tunay na Diyos na may uri ng espasyo. Isa ngang kayamanan, kung ipaalam lang sa kamahalan ng Panginoon ng lungsod, malamang ay mayroon din siyang masasamang balak, di ba? Hindi nakakapagtaka na kahit ang isang celestial deity powerhouse ay hindi nagawang patayin ang kanyang kamahalan sa huling pagkakataon. Lumalabas na nagtago pala siya rito. Napakatalino ni Cooper. Ang pagpapakita ni Mateo ng ganitong kahusayan sa kanya ay katumbas ng tunay na pagkilala sa kanya, pagtrato sa kanya na parang sarili niya. Habang naglalakad papasok sa matayog na palasyo, pakiramdam ni Cooper ay nasa ibang mundo siya. Bigla siyang may naisip at tinanong si Mateo, kamahalan, saan tayo pupunta? Ngumiti si Mateo at sinabing, langit. Bundok. Nanginig ang buong katawan ni Cooper, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Sa loob ng ilang daang taon, nakaipon si Mateo ng 10 bilyong kayamanan. Ang paggamit sa kanila para lumipad ay higit pa sa sapat. Hindi pamilyar si Mateo sa Heavenspan World sa labas ng Heavenly Eagle Imperial City. Ngunit dahil kay Dustlass, ang buhay na mapa na ito, hindi ito tuluyang naligaw. Pagkatapos ng mahigit 12 taon, ang dalawang tao ay pumasok sa isang kabisera. Ang kabiserang lungsod na ito ay tinawag na Riverlock Capital City, isang mataas na antas ng kabiserang lungsod. Napaka-espesyal ng lokasyon ng Riverlock Capital City. Malayo ang lugar na ito, dahil sa pinagsasama-samang puwersa ng ilang pangunahing puwersa. Ang mga puwersa rito ay napakalapit at magkakaugnay, na may mga ekspertong napakarami na parang mga ulap. Ang sitwasyon ay napakakomplikado. Ang dahilan kung bakit sila pumunta rito ay dahil sinabi ni Dustless kay Mateo na maaaring may ipinagbibiling Myriad Longevity Heavenly Soulstone ang Riverlock Capital City. Mahigit 400 taon ang lumipas sa isang kisap mata, halos maubos na rin ang Myriad Longevity Heavenly Soulstones. Ang paghahanap ng Myriad Longevity Heavenly Soulstones ay isa rin sa mahalagang layunin ni Mateo sa paglabas. Habang naglalakad sa mga lansangan ng Riverlock Capital City, ang mga tao ay hindi tumigil sa paligid, tila napakayaman. Gayunpaman, sa bawat kalye at eskinita, makikita rin kahit saan ang mga labanan sa pagitan ng ilang maliliit na paksayon. Ayon sa sinabi ni Dustless, ang malaki at maliliit na paksayon dito ay masalimuot at masalimuot na magkakaugnay. Ang kapanganakan at kamatayan ay isang karaniwang pangyayari. Gayunpaman, mayroong 3 pangunahing puwersa na siyang mga pinuno ng kabiserang lungsod na ito. Sila ay ang City Lord Manor, Swordstar Alliance, at ang Blood Rainbow Manor. Sinasabing ang 3 malalaking puwersang ito ay pawang may mga kapangyarihang nasa ikapitong patong ng langit na Divine Lord na pumipigil sa kuta. Sa isang kabiserang lungsod, ang pagkakaroon ng isang ikapitong patong na kapangyarihan ng Divine Lord sa langit upang pigilan ang kuta ay napakabihirang mangyari. Ang ganitong uri ng lugar ay parang paraiso para sa ilang mga naglalakbay na magsasaka.
Tinutustusan nila ang mga pangangailangan ng isa't isa rito. Kaya naman, ang kalakalan dito ay lubos ding maunlad. Mas maunlad pa ito kumpara sa Heavenly Eagle Imperial City. Sa ganitong lugar lang talaga maaaring lumitaw ang Myriad Longevity Heavenly Soul Stones, ang ganitong uri ng bihira at kakaibang kayamanan. Kamahalan, may mali. Kahit na ang Riverlock Capital City ay maraming eksperto na parang mga ulap, napakarami rin ito, di ba? Sa kalyeng ito, makikita ang mga kapangyarihan ng Divine Lord Realm kahit saan. Higit pa ito sa Heavenly Eagle Imperial City. Biglang sabi ni Cooper. Tumanggaw si Mateo. Malinaw na may natuklasan din siyang bakas ng isang anomalya. Hindi nagtagal ang pagpasok nila sa lungsod, ngunit ang mga powerhouse ng Divine Lord Realm pa lamang, ilang dosina na ang kanilang nakita. Bagamat ang karamihan sa mga powerhouse sa kanila ay mga first layer Heaven Divine Lord, ang bilang na ito ay masyadong pinalaki. Kung ikukumpara ng ganito, ang mga powerhouse ng Divine Lord Realm sa lungsod sa kasalukuyan ay hindi bababa sa ilang libong katao. Ang saklaw na ito ay maihahambing pa nga sa ilang mas matataas na antas ng mga lungsod ng imperyo. Humanap ka ng taong mapag-uusi mo tungkol dyan, sabi ni Mateo. Tumanggaw si Cooper, pinahinto ang isang first layer Heaven Divine Lord, at nagtanong, kapatid, mayroon bang malaking okasyon sa ating Riverlock Capital City kamakailan? Bakit napakaraming martial artist ng Divine Lord Realm? Nang makita ng taong iyon ang lakas ni Cooper, hindi na siya nang ahas na hamakin si Tatum, ngunit gulat pa rin niyang sinabi, hindi mo talaga alam. Hindi napigilan ni Cooper ang matawa habang sinasabi, hindi ko alam na tinanong kita. Nang makita ng taong iyon na tila hindi nagbibiro ang ekspresyon ni Cooper ay sinabi niya, ang Suppression Ancient Heaven Gate ng hilagang ilang ng Riverlock Capital City ay bumubukas kada 3,000 taon. Sa kasalukuyan, papalapit na ang pinakahihintay na panahong iyon. Ang mga Divine Lord Realm ng 10 imperial na lungsod at mga kabiserang lungsod sa paligid ng Riverlock Capital City ay nagtipon-tipon dito, gustong pumasok sa Suppression Ancient Heaven Gate upang maghanap ng maswerteng pagkakataon. Ang Riverlock Capital City na ito ay natural na mayroong maraming martial artist ng Divine Lord Realm. Suppression Ancient Heaven Gate. Tanong ni Cooper na may nagtatakang tingin, halatang hindi ko pa ito naririnig noon. Sabi ng taong iyon, ang Suppression Ancient Heaven Gate ay sinasabing naiwan ng isang True God Powerhouse. Maraming swerte ang naiwan sa loob. Mga pamamaraan ng paglilinang, mga teknik sa pakikipaglaban, mga gamot, maging mga batas, lahat ng maaaring hilingin ng isang tao ay naroon. May isang taong minsan nang nakakuha ng mana ng pamamaraan ng paglilinang ng True God Powerhouse sa loob, na naglilinang sa kaharian ng True God. 1645. Nang marinig ni Cooper ang mga salita ng martial artist na iyon, hindi mapigilan ng kanyang tingin na maging matindi ang intensyon, ang kanyang puso ay kumakabog sa kasabikan. Ang True God Realm, isang realm na pinapangarap niya. Maliban na lang, kahit na namumukod tangi ang kanyang talento, ang pagnanais na maabot ang Celestial Deity Realm ay lubhang napakahirap, lalo na ang True God Realm. Isinantibi ang sarili niyang talento, pinag-uusapan lang sina Rendin, Rodney, Sukon, ang mga taong iyon, sino sa kanila ang hindi pinili ng langit sa kanilang henerasyon noong bata pa sila. Ngunit ilang libu-libong taon na ang lumipas, nananatili pa rin sila sa tugatog ng Divine Lord Realm. Naunawaan ni Cooper na kung hindi dahil sa Void Spirit Divine Grade na Vast Sun Universe Peel, imposible rin para sa kanya na mag-cultivate ng ganito kabilis. Maaari niyang kalimutan ang tungkol sa pagkamit ng kanyang kasalukuyang kaharian ng walang 1,000 taon. Bukod pa rito, habang paakyat pa, kahit isang palapag lang, ang paglusot ay lubhang mahirap. Kaya naman, sa puso ni Cooper, palagi siyang lubos na magalang kay Mateo. Pagkatapos niya, hindi na muling pinino ni Mateo ang Void Spirit Divine Grade Vast Sun Universe Peels. Sa labas, sinabi lang ni Mateo na ang oras na iyon ay isang pambihirang pagganap, at ang iba ay lubos ding kumbinsido. Tutal, ang Void Spirit Divine Grade Vast Sun Universe Peel ay hindi isang pangkaraniwang medicinal pill, na kayang pinuhin kapag gusto ng isang tao. Pero matagal na niyang tagasunod si Cooper, kaya naman alam na alam niya kung gaano kaitikot ang lakas ng alchemy daw ni Mateo. Ganito pala. Kung gayon, dito sa Riverlock Capital City, mayroon bang lugar para makipagpalitan ng mga kayamanan?
Tanong ni Cooper. Sabi ng martial artist na iyon, marami ang mga lugar para makipagkalakalan sa Riverlock Capital City. Pero para sabihin ang pinakamalaking lugar ng kalakalan, ito ay pagmamay-ari ng Heavenly Network Gathering ng kanlurang bahagi ng lungsod. Ang Heavenly Network Gathering ay sama-samang itinatag ng tatlong malalaking paksayon. Mayroong lahat ng uri ng mahahalagang kayamanan sa loob. Kung nais ng kamahalan na makipagkalakalan, maaari mong dalhin ang iyong tagasunod doon para tingnan ito. Ngumiti si Cooper at sinabing, "Maraming salamat, kapatid. Pero, mali ka. Ito ang Panginoon, isa lamang akong maliit na tagasunod." Tiningnan ng martial artist na iyon ang 2 taong paalis nang may matamlay na tingin nang marinig niya iyon. Anong sitwasyon ito? Kahit paano tingnan, si Cooper ay isa ring direktang disipulo ng isang pangunahing paksayon, napakabata pa. Ang isang henyong disipulo na ganito ka-genius ay tagasunod pa rin ng isang origin deity realm. Habang nasa daan, ngumiti si Mateo at sinabing, "Hindi mo kailangang magpaliwanag sa kanya. Bukod pa riyan, wala rin akong balak na ituring kang isang tagasunod." Ngumiti si Cooper at sinabing, "Kamahalan, tiyak na makukuha mo pa rin ang posisyon ng nakatatanda. Sapat na rin ang kaunting lakas ko para maging tagasunod mo. Hindi maganda kung magmumukha akong nasa harap mo ngayon, kapag sinampal ako." Hindi napigilan ni Mateo ang mapangiti nang marinig iyon. Ang Heavenly Network Gathering ay isang lugar ng kalakalan na sumasakop sa isang malawak na lugar. Ito ay nahahati sa 3 pangunahing rehiyon na nasa ilalim ng jurisdiction ng 3 pangunahing puwersa. Ang bawat martial artist na papasok dito, magtatayo man ng mga pwesto o mga ngalakal, ay kailangang magbayad ng isang tiyak na halaga ng Divine Essence Stones. Matapos bayaran ni Mateo ang mga Divine Essence Stone para sa 2, dinala niya si Cooper sa lugar ng kalakalan. Nagreklamo si Cooper at sinabing, "Nakakahiya. Pumasok tayo at wala pa tayong nagagawa, at nagbayad tayo ng 100,000 Divine Essence Stones. Ang daming tao rito, kaya ilang Divine Essence Stones ang makokolekta sa isang araw?" Ngumiti si Mateo at sinabing, "Maraming martial artist ang gustong magtatag ng sarili nilang mga paksayon o sumali sa isa. Dahil sa pamamagitan lamang ng isang makapangyarihang paksayon makakakuha ka ng mas maraming Divine Essence Stones. Masigurado rin ang cultivation. Tulad ng Heavenly Eagle Imperial City, ang pagpasok sa loob ay kailangan ding magbayad ng isang tiyak na halaga ng Divine Essence Stones. Noong pumasok ako sa lungsod, nagbayad ako ng 1,000,000 Divine Essence Stones." Si Cooper ay palaging naninirahan sa sentro ng lungsod. Dahil sa proteksyon ng pamilya, hindi niya maintindihan ang kalungkutan ng mga martial artist na nasa mababang antas. Nang marinig ko si Mateo na sinabi iyon, totoo nga iyon. Kahit gaano pa kalakas ang lakas ng isang tao sa pakikipaglaban, limitado rin ang mga Divine Essence Stone na maaari nilang makuha. Pero kung magtatatag ng isang makapangyarihang paksayon, ibang-iba iyon. Masasabing nakahiga lang iyon sa bahay at nangongolekta ng pera. Naglibot ang 2 tao ng isang ikot. Tumingin-tingin si Cooper sa paligid hanggang sa labis siyang nagulat. Spiral Star Absolute Feather, Deus Mystic Lotus. Napakabihirang kayamanan ang mga ito. Mayroon talaga nito ang lugar na ito. Para bang si Cooper isang taong hindi pa nakakita ng mundong papasok sa nakasisilaw na mundo ng tao na may napakaraming tukso, at natulala sa mga bihira at kakaibang kayamanan dito. Mga kayamanang bihirang makita ang mga ito. Sa totoo lang, taglay ng lugar na ito ang lahat ng maaaring hilingin ng isang tao. Hindi sumigaw si Mateo nang may pananabik tulad ni Cooper, ngunit labis din siyang nagulat sa kanyang puso. Hindi nakakapagtaka na pinapunta siya rito ni Dustless. Ang lugar na ito ay tunay na paraiso para sa mga martial artist at alchemist. May ilang mga bagay na kahit siya ay medyo na-antig din. "Boss, magkano po ang ibinebenta ninyong 7 Treasure Profound Fruit na ito?" Hindi napigilan ni Cooper na lumapit sa isang maliit na stall at magtanong tungkol dito. Hindi dapat tingnan ng isang tao kung gaano kaliit ang maliit na pwestong ito. Marami namang magagandang paninda. Nilinang ni Cooper ang mga batas ng katangiang tubig. Ang 7 kayamanan na malalim na prutas na ito ay isang gamot na espiritu ng katangiang tubig. Kahit ang paglunok ng hilaw ay malaking tulong din sa kanya.
Ang amo ay isa ring ikatlong patong na banal na Panginoon sa langit. Nang makitang nagtanong si Cooper, bahagyang tumaas ang kanyang mga talukap at sinabing, 1.2 bilyon. Kumaibot ng malakas ang mga sulok ng bibig ni Cooper at sinabing, Boss, masyadong mahal din ito. Pwede bang mas mura? Ang isang rank for divine pill ay katumbas lamang ng 2 o 3 bilyon. Ang isang spirit medicine na ito ay nagkakahalaga na ng 700 milyon. Kung gagawing medicinal pill, ihahalo sa iba pang spirit medicines, magsisimula ito sa hindi bababa sa 2 bilyon. Kung gayon, magkano ang halaga ng pinong gamot na gamot? Ngunit ang 7 kayamanan na malalim na prutas na ito ay talagang isang bihirang bagay. Kung mapipino at magiging isang medicinal pill, magsisimula ito sa 3 bilyon. Kung titingnan sa ganitong paraan, ang presyong 1.2 bilyon ay hindi rin maituturing na labis na katakataka. Sa ganitong paraan, ang net worth ni Mateo na 10-10 bilyon ay tila hindi na gaanong mahalaga ngayon. Bukod dito, ang karamihan ng oras sa loob ng 12 taon na ito ay ginugol sa paglipad. Naubos na niya ang halos kalahati ng mga Divine Essence Stone. Kung bibilangin sa ganitong paraan, ang ilang bilyong natitira ay hindi sapat para tingnan pa. Walang pakialam na sinulyapan ng mga susong iyon si Cooper at malamig na sinabi, gusto kong bumili, bumili. Kung hindi ako bibili, umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang matandang ito sa pagnegosyo. Bata pa at masigla si Cooper sa huli. Muntik na siyang sumabog agad. Galit na galit niyang sinabi, anong nangyayari sa ugali mo? Malamig na ngiti ang sinabi ng amo, ang mga bagay na ibinebenta ng matandang ito ay natural na sulit sa presyong ito. Sa Heavenly Network Gathering na ito, huwag kang magpanggap na may kakayahan kung wala kang pera. Ulubi, ang lugar na ito ay lampas sa iyong kakayahan. Nagalit si Cooper at sumigaw, sino ang sinasabi mong walang pera? Maraming pera ang tatay mo. Sa kanyang galit, nakahanap siya ng singsing na imbakan. Ngunit nang maramdaman ng kanyang kamalayan ang singsing na imbakan, bigla siyang napahiya. Masyado siyang nagmamadaling lumabas sa pagkakataong ito. Hindi niya talaga kayang tanggalin ang napakaraming Divine Essence Stone sa kanya. Ang kasalukuyang net worth ni Cooper ay 700 o 800 milyon lamang. Anong klaseng mga mata ang meron ang amo? Nang makita ang hitsura ni Cooper, alam niyang wala itong pera at nakangising sinabi, hindi mo ba maalis yan? Kung wala kang pera, maligaw ka sa isang tabi, huwag mong pakialaman ang matandang ito sa pagnenegosyo. Galit na galit si Cooper, napaka-arrogant talaga ng amo na ito, para hamakin siya. Kung isa sa alang-alang kung paano siya ang numero 1 henyo ng marangal na pamilya Nigel, kailan pa siya nag-alala tungkol sa pera dati? Tunay ngang isa itong tigreng dumaong sa kapatagan habang binyo-bully ng isang aso. Sa pagkakataong ito, dahan-dahang kinuha ni Mateo ang isang singsing na pangimbak, inilagay ito sa kwadra, at malamig na sinabi, Boss, 1.2 bilyon, tingnan mo. Bahagyang tumalim ang tingin ng boss, sa kanya lang sineryoso si Mateo. Akala pa nga niya ay si Mateo ang tagasunod na dinala ni Cooper. Ngayon, tila may mali. Kayang-kaya talagang patayin ng isang origin deity realm ang 1.2 bilyon nang hindi kumukurap. May kakaiba. Pero nagbago ang ekspresyon ni Cooper, at sinabi niya, kapatid na Crosswell, paano ito nangyari? Alam niyang hindi rin gaanong kalaki ang halaga ng mga Divine Essence Stone ni Mateo dito. Malaki pa rin ang gamit nito. Ang biglaang pag-alis ng 1.2 bilyon ay isang malaking pasanindin para sa kanya, na agad na nakaramdam ng salungatan sa kanyang puso. 1646. Anong problema? Ituloy mo na. Kinuha ni Mateo ang 7 Treasure Profound Fruit at direktang inihagis ito kay Cooper. Nasalo ito ni Cooper, pakiramdam niya ay napakainit nito. Ang mga item sa ika-4 na ranggo ay lubhang naiiba sa mga item sa ika-3 ranggo. Madali silang masukat sa daan-daang milyon. Kung wala ang suporta ng isang malaking pamilya sa likod, napakahirap kayang bayaran ang ganitong uri ng gastusin. Dahil sa 1.2 bilyong dolyar, hindi na nag-abala ang amo na iyon na alalahanin ang 2 taong ito, na muling nagmumukhang maangas. Dahil sa dami ng perang inilalabas ng isang origin deity realm, alam niyang si Mateo ay tiyak na tina-target na ng ilang tao. Natural lang na ayos lang para kay Cooper.
Kung mag-isa lang si Mateo, malamang may magbabalak sa kanya. Kuya Croswell, mag-iisip talaga ako ng paraan para maibalik sa iyo ang perang ito. Nagngingit-ngit si Cooper at sinabi. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na yan. Kung hindi ka lumabas, naniniwala akong wala itong pakialam sa iyo. Pero ngayon, ano ang gagamitin mong pambayad? Hindi napigilan ni Cooper na mabulunan ng marinig iyon, ngunit lumingon si Mateo at tinanong ang amo, Boss, gusto ko sanang magtanong sa iyo, may balita ba ang Heavenly Network Gathering tungkol sa Myriad Longevity Heavenly Soul Stone? Bahagyang tumaas ang mga talukap ng amo at medyo nagulat siyang nagsalita, gusto mo ba ng Myriad Longevity Heavenly Soul Stones? Nagkataon lang na nandito ako. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo at gulat na sinabi, Boss, ilan ang meron ka? Bibilhin ko lahat. Tiningnan ng amo si Mateo nang may kakaibang tingin at sinabing, sa tingin mo ba ay mga repolyo lang ang Myriad Longevity Heavenly Soul Stone sa kalye? Mayroon lang akong piraso na kasing laki ng 2 kamao. Kung gusto mong bumili, gagawin kong mas mura ito ng kaunti para sa iyo, 1 bilyon. Tumanggo si Mateo at kumuha ng 1 pang bilyong Divine Essence Stones, at binili ang Myriad Longevity Heavenly Soul Stone. Paulit-ulit na namangha ang amo na iyon. Hindi niya lubos na inakala na ang net worth ng Origin Deity Realm Powerhouse na ito ay mas mayaman pa kaysa sa karamihan ng mga tao sa Divine Lord Realms. Boss, alam mo ba kung saang mga lugar pa rin mayroon ang Myriad Longevity Heavenly Soul Stone sa Heavenly Network Gathering? Tanong ni Mateo. Hindi sapat ang piraso ng Myriad Longevity Heavenly Soul Stones na ito para punan ng mga siwang sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Naguguluhan ng amo, para saan mo naman kailangan ang napakaraming Myriad Longevity Heavenly Soul Stones? Kung cultivation yan, sapat na ang isang malaking piraso para magamit mo. Bukod pa rito, kahit na mayroon kang net worth, malamang hindi rin ito kayang bumili ng ilang piraso ng Myriad Longevity Heavenly Soul Stones, di ba? Dahil sa 2 bilyong kinita niya, sa wakas ay naging mas palakaibigan ang mga salita ng amo. Ngumiti si Mateo, dahil sa ilang espesyal na sitwasyon, kailangan ko ng maraming dami ng Myriad Longevity Heavenly Soul Stones. Mangyaring magbigay ng 1 o 2 payo. Tungkol naman sa mga Divine Essence Stones, may paraan ang Croswell na ito. Sabi ng amo, ang Myriad Longevity Heavenly Soul Stones ay mga napakahalagang bagay. Malaki rin ang maitutulong nito sa cultivation ng isang martial artist. Kung hindi naman kailangan ng pera, hindi ko rin ito basta-basta ibebenta. Kaya, kung ilang Myriad Longevity Heavenly Soul Stones ang mayroon ang Heavenly Network Gathering, hindi ko rin alam. Maaari ka lang pumunta at magtanong tungkol dito ng mag-isa. Gayunpaman, alam kong pagkalipas ng kalahating buwan, ang 3 malalaking paksayon ay magkakasamang magsasagawa ng isang subasta. At ang isa sa mga item sa subasta ay isang Boundless Heavenly Soul Stone. Tumalim ang tingin ni Mateo at napasigaw sa gulat, Boss, totoo ba ito? Sabi ng amo, magtanong ka muna ng kaunti at malalaman mo, hindi naman sikreto ang bagay na ito. Pero, ang presyo ng Boundless Heavenly Soul Stone na ito ay tiyak na magsisimula sa 10 bilyon. Ang Boundless Heavenly Soul Stone ay ang mas mataas na antas ng Myriad Longevity Heavenly Soul Stone. Mas dalisay ang enerhiyang ibinibigay, at mas malaki rin ang enerhiyang nakapaloob dito. Kumpara lang sa Myriad Longevity Heavenly Soul Stone, ang Boundless Heavenly Soul Stones ay bibihira hanggang sa mapatayo ang balahibo ng isang tao. Hindi inaasahan ni Mateo na makakaharap niya rito ang Boundless Heavenly Soul Stone. Pero sa ganitong paraan, sa kagustuhang manalo sa bid para sa Boundless Heavenly Soul Stone, ang mga Divine Essence Stone na gagamitin ay malamang naaabot sa isang napakakakilabot na antas. Sa dami ng Divine Essence Stones na nasa kamay niya ngayon, malamang ay hindi man lang siya makabili ng kahit isang hibla ng buhok. Kapatid na Croswell, 10 bilyong Divine Essence Stones, ito. Kahit lumaki si Cooper sa isang palayok ng pulot simula pagkabata, nabigla rin siya sa takot sa numerong ito ng banal na batong asensya. 10 bilyong Divine Essence Stones, kahit na inilagay sa Nigel family, malaking halaga rin ito.
Ngumiti si Mateo at sinabing, sa simula, gusto kong manatiling kalmado, bumili ng ilang piraso ng Myriad Longevity Heavenly Soul Stones, pagkatapos ay umalis. Kung titingnan mo ito ngayon, hindi ko kayang manatiling kalmado. Nanginig ang buong katawan ni Cooper at sinabi niya, kapatid na Croswell, gusto mo bang? Sabi ni Mateo, magtayo rin tayo ng pwesto. Gawin ko ang orihinal kong propesyon. Huminga ng malalim si Cooper, alam niya ang ibig sabihin ni Mateo. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang amo nang sabihin niya, ikaw, isang Origin Deity Realm, ano ang maaari mong ibenta para kumita ng 10 bilyong Divine Essence Stones? Bukod pa rito, malapit nang mabuksan ang Suppression Ancient Heaven Gate, malalaking grupo ng mga martial artist ang nagtipon sa lungsod. Ngayon, ang mga magagandang stall ay inuupahan na, kahit ang mga last rank stall ay malamang na wala nang natitira. Isa lamang itong pangarap na gugustuhin mong kumita ng napakaraming Divine Essence Stones. Haha, kara-rating lang siguro ng batang ito sa Heavenly Network Gathering, at iniisip na ang lugar na ito ay isang imbakan ng kayamanan. Magtayo ka lang ng isang stall at makakaipon na siya ng malaking halaga. Ano ba ang kailangang ibenta ng isang Origin Deity Realm para kumita ng 10 bilyong Divine Essence Stones? Nangangarap lang ang batang ito, di ba? Nang marinig ng mga may-ari ng stall sa tabi na gusto ring magtayo ni Mateo ng stall, lahat sila ay tumingin ng nanunuya. Sa ikatlong pwesto, ang mga presyo ay walang paraan upang maihambing sa pang-apat na pwesto. Ang pagbebenta ng ilang dosenang mga item ay kadalasang hindi maihahambing sa mga item na nasa ika-4 na ranggo. Ang pagnanais na kumita ng 10 bilyong Divine Essence Stones ay halos imposible. Ngumiti lang si Mateo at sinabing, huwag kang mag-alala, siguradong magiging sikat ang negosyo ko ng mga stall. Tumawa ng malakas ang amo, sikat na sikat. Hahaha, bata, hindi mo talaga alam ang lawak ng langit at lupa. Kalimutan mo na yan, dahil hindi ka nakikinig sa payo, pwede mo namang subukan mismo. Sa lugar ng pamamahala ng Heavenly Network Gathering, isang pangalawang patong na martial artist ng langit na Divine Lord ang sumulyap kay Mateo at sinabing, unang klaseng stall, 100 milyon kada araw. Pangalawang klaseng stall, 10 milyon kada araw. Pangatlong klaseng stall, 5 milyon kada araw. Pang-apat klaseng stall, 1 milyon kada araw. Panghuling ranggo na stall, 100,000 kada araw. Puno na ang mga stall sa harap. Ngayon, ang huling-huling ranggo na stall na lang ang natitira, gusto mo ba o hindi? Ang tinaguriang primera klaseng stall ang natural na pinakanakikitang lokasyon. Sa sandaling pumasok ang lahat sa Heavenly Network Gathering, makikita nila ito. Ang ganitong uri ng stall, hanggat maayos ang mga bagay-bagay, kumikita ng 10-10 bilyon sa isang araw, posible pa rin ito. At ang pwesto ng amo na iyon ay isa lamang pangalawang uri ng pwesto. Kung tungkol naman sa mga huling pwesto, natural lang na nasa mga kanto lang ang mga pwesto. Karaniwan, walang gustong magpakita ng interes. Kahit ang mga bagay na nagkakahalaga ng 100,000, may mga reklamo na mahal ang mga ito. Dahil ang mga huling ranggo na stall ay maaaring hindi man lang kumita ng 100,000 Divine Essence Stone sa isang araw. Isa itong negosyong halos nalugi. Walang pakialam si Mateo at malamig na sinabi, kung gayon, ang huling ranggong stall, gusto kong umupa ng kalahating buwan. Binayaran ni Mateo ang mga Divine Essence Stone, kinuha ang token, at biglang may naisip at nagtanong, sige, paano sinisingil ang komisyon ng mga huling ranggo na stall? Ang token na ito ay hindi lamang simbolo ng paninirahan, maaari pa nitong subaybayan ang mga alon ng Divine Essence Stone sa bawat kwadra. Tulad ng transaksyon ni Mateo dati, sa totoo lang, natutukoy na ng token ng boss na iyon ang tinatayang bilang ng mga Divine Essence Stone sa loob ng mga storage ring. Magagandang stall, pagkatapos umabot sa isang tiyak na halaga ang benta, kinailangan ding mangolekta ng isang tiyak na porsyento ang Heavenly Network Gathering. Mas mataas ang benta, mas mataas ang komisyon. Ang tatlong malalaking paksayon ay dumaan sa napakaraming pagsisikap upang makabuo ng ganitong merkado, natural lamang na gusto nilang mangagaw ng mas maraming Divine Essence Stones. Ang pagpapanatili ng operasyon ng pamilihang ito ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagbibigay ng lugar, kundi pati na rin ang pangangalaga ng mas malakas na kapangyarihang militar.
Sa loob ng Heavenly Network Gathering, mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipaglaban. Kung hindi, pumatay ng walang awa. Mabuti na lang at ligtas ang mga martial artists sa Heavenly Network Gathering. Naiinip na ikinumpas ng martial artist ang kanyang kamay at sinabing, magkano ang komisyon para sa mga huling ranggo na stall? Kung kaya mong ibenta ang mga bagay-bagay, nasa iyo na yan. Sige, sige, abala pa ako rito. 1647. Kinuha ni Cooper ang huling 3 bilyong ipon ni Mateo at bumili ng mga gamot na nasa 2 ranggo. Ang 3 bilyong ito ang huling kapital ni Mateo. Kahit ang ilang bilyong Divine Essence Stone sa loob ng Purple Extreme Hall ay nilustay ni Mateo. Ngayon, si Mateo ay halos katumbas na ng walang pera. Nang makita ang kanyang pwesto, hindi napigilan ni Mateo ang mapait na mapait din. Kaya pala ayaw man lang nila ng komisyon. Sa lokasyon ng stall na ito, halos walang magpapakita ng interes. Ang pag-aayos ng pwesto ay isang kasanayan din. Nauunawaan din ng mga martial artist na madalas bumisita sa palengke na ang mga taong hindi kayang magbayad para sa pwesto ay natural na walang anumang magagandang paninda. Kaya naman, ang mga may-ari ng pwesto na ito na nasa huling ranggo, kadalasan, ay walang magmamalasakit sa kanila. Siyempre, sa ngayon, napakarami ng mga martial artists sa lungsod. Napakainit ng buong Heavenly Network Gathering, kaya naman ang mga huling ranggong stall ay sumikat din. Masyado lang talagang malayo ang pwesto ni Mateo. Masasabing ito ang pwesto na nasa huling ranggo sa mga pwestong nasa huling ranggo. Nang maglakad-lakad ang mga martial artist na iyon hanggang sa harapan, karamihan sa kanila ay nawalan ng interes, lalo na ang pag-usapan ang pagpunta rito. Pero hindi rin naman ito ikinabahala ni Mateo. Basta't may pumupunta, natural na maaabot ang reputasyon niya. Nakita ng may-ari ng pwesto sa tabi niya si Mateo na lumapit para magtayo ng pwesto. Lumapit siya para bumati dahil sa pagkabagot. Oy, bakit mo inupahan itong stall? Hindi ba't kalokohan to? Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi mahalaga, basta't isa itong pwesto, ayos na. Nainip na rin ang may-ari ng stall, at sa wakas ay nakahanap na siya ng makakausap. Nang makitang sinabi ito ni Mateo, hindi niya napigil ang mapangiti habang sinasabi, hey, pareho rin tayo, wala akong alam, kaya nga ako umupa nitong stall na ito. Sa huli, wala pa rin akong nabentang kahit isang produkto hanggang ngayon. Hoy, anong ibinebenta mo? Wala ring intensyon si Mateo na ilayo ang mga tao ng maayos at malamig na sinabi, mga gamot na pampagaling. Nang marinig ito ng may-ari ng pwesto, sinabi niya ito ng may mapanghamak na tingin, hindi ko masabi na isa ka pa ring alchemist. Ang mga pwesto sa labas na nagbebenta ng mga gamot, kung wala mang 1,000, mayroon ding 800. Sino ang pupunta rito para bumili ng iyong mga gamot? Ngumiti si Mateo at sinabing, mga gamot ko, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagbebenta ng mga ito. Nang marinig ito ng may-ari ng stall, humagalpak siya ng tawa at sinabing, bata, hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Isa ka lang 3-star alchemy god, di ba? Hindi minurya ang mga 4-star alchemy god sa labas. Nagbebenta rin sila ng rank 3 divine pills. Gaano man kaganda ang mga medicinal pills mo, makakalaban pa rin ba nito ang mga 4-star alchemy gods? Ngumiti lang si Mateo at sinabing, pwede. Natigilan ang may-ari ng pwesto. Natuklasan niya na ang batang ito ay sadyang hindi marunong mag-isip. Sa pagkakataong ito, walang pagmamadali na itinaas ni Mateo ang kanyang banner, na may nakasulat na medicinal pill shop. Ang bastos naman ng pangalang yan. Hindi mapigilan ng may-ari ng stall na iyon ang pagtawanan sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi ipinakita ni Mateo ang kanyang mga gamot. Naglagay lamang siya ng ilang karatula sa booth. Ito ang presyo ng mga medicinal pills na may antas 1 hanggang 9 na kahirapan. Ang antas 1 ay 100 milyon, at ang antas 9 ay 3 bilyon. Nang makita ang listahan ng presyo, agad na nalungkot ang may-ari ng stall sa tabi niya. Nandito ba ang batang ito para magbiro? Isang rank 3 divine pill ang ibinebenta sa halagang 3 bilyon. Nandito ka para magnakaw ng pera, di ba? Ang mga ordinaryong tindahan ng gamot ay nagdi-display ng ilan sa kanilang mga ipinagmamalaking gawa para makaakit ng mga mamimili, ngunit hindi ginawa iyon ni Mateo.
Ang mga Pildores na may antas ng divine na walang bisa na espiritu ay naiiba sa mga ordinaryong Pildores na panggamot. Dahil ito ay walang kapantay na dalisay, mas madali ring pabaguhin ang mga katangiang panggamot na nakakaapekto sa mga epekto ng gamot mula roon. Kaya naman, pagkatapos mabuo ang tableta, palaging gumagamit si Mateo ng mga espesyal na pamamaraan para isara ito, pagkatapos ay iniimbak ito sa loob ng mga singsing na imbakan. Walang kwenta ang ganitong uri ng singsing na pangimbak sa bulsa, ngunit ang mga gamot na gamot ay walang kapantay ang halaga. Kapag inilabas ito para ipakita, kailangan itong sirain ang selyo na makakaapekto sa mga katangiang panggamot nito mula roon. Kaya naman, walang anumang paninda ang maliit na pwesto ni Mateo na maipapakita sa lahat. Ang gusto niyang ibenta ay pawang mga Pildores na panggamot na may Void Spirit Divine Grade. Little Junior Sister, lahat ng ito ay mga huling pwesto. Walang magandang gamit. Nabili na natin lahat ng dapat bilhin, bumalik na tayo. Sa harap ng mga huling pwesto, isang lalaki at isang babae, parehong bata, ang kasalukuyang naglalakad. Masaya ang babae, pero medyo naiinip na ang lalaki. Ang dalawang taong ito ay mga disipulo ng Sword Star Alliance. Ang lalaki ay nagngangalang Josh, habang ang babae ay nagngangalang Terra. Ngumiti si Terra at sinabing, "Nakatatandang kuya, kung naiinip ka, bumalik ka muna. Maghahanap ako rito, baka may mahanap akong magagandang gamit." Nang marinig iyon ni Josh, napakunot ang kanyang noo at sinabing, "Little Junior Sister, ang mga huling ranggong stall ay inuupahan lahat ng mga walang kakayahang martial artist ng Origin Deity Realm. Ano kaya ang magagandang bagay na mayroon?" Sabi ni Terra, "Maaaring hindi ganoon. Noong nakaraan, hindi ba't nakahanap si third senior brother ng magandang martial technique dito? Nilinang niya ang martial technique na iyon at ang kanyang lakas ay tumaas ng malaki kamakailan. Alam mo rin naman." Hindi nakapagsalita si Josh habang sinasabi niya, para siyang bulag na paws ang nakabangga ng patay na daga. Ngumiti si Terra at sinabing, "Marahil ay makakasalubong din natin ang mga patay na daga. Napakaraming martial artist sa lungsod ngayon. Sino ang nakakaalam kung may itinatagong magagandang bagay ang lugar na ito o wala?" Tila likas na sa babae ang pamimili. Hindi ito napagod para kay Terra at namili na lang siya ng tuluyan. Walang magawa si Josh at tanging si Terra lang ang kaya niyang samahan. Interesado siya sa nakababatang kapatid na ito at natural lang na wala siyang masabi. Sa loob ng mahigit 2 oras na pamimili, sa lohikal na pagsasalita, imposibleng makaramdam ng pagod si Josh, ang kalahating hakbang na Divine Lord Powerhouse na ito. Pero tila may mga ugat na tumubo sa mga paa niya, hindi na niya kayang buhatin pa. "Little Junior Sister, alam mo. Sinabi ko na sa iyo, walang magandang bagay dito." Nakita ni Josh na malapit na silang makarating sa dulo at muling nagsalita. Medyo nadismaya nga si Terra. Akala pa niya ay may magagandang mangyayari sa mga martial artist na magtitipon sa lungsod ngayon. Hindi niya inaasahan na wala palang laman ang mga huling pwestong ito. Pero dahil malapit na silang matapos, hindi na rin siya nagpatumpik-tampok pa para umalis ng ganito. Kaya naman, sinabi niya, "Nakatatanda kong kuya, alam kong ikaw ang pinakamagaling. Ilang stall na lang ang natitira, kaya samahan mo ako para makita ang mga bagay-bagay hanggang sa huli, ha?" Ang galaw na ito ay medyo walang awa. Halos mawala ng malay ang mga buto ni Josh. Tumanggaw na lang siya. Sabi niya, "Sige, sige. Alin man dito, wala nang natitira." Matapos tumingin pa ng ilan, wala pa rin. Kahit si Terry mismo ay halos sumuko na. Bigla, medyo nagtataka ang tingin ni Terry sa isang maliit na booth sa pinakasulok na bahagi. Masyadong malayo at napakaliit ng pwestong ito. Kung hindi ka magbibigay pansin, hindi mo ito makikita. Ang nakakuha ng kanyang atensyon ay wala talagang kahit isang paninda ang stall na iyon. Tindahan ng mga Pildores na gamot, ang bastos naman ng pangalan mo. "Boss, nagbebenta ka ng mga gamot, bakit wala ka man lang bote ng gamot?" Tanong ni Terry kay Mateo nang may pagtataka. Malamig na sabi ni Mateo, "Hindi kumbenyenteng inumin ang mga gamot ko. Kung anong mga gamot ang kailangan mo, pwede mo akong sabihin ng direkta." Nanlaki ang mga mata ni Terry at nagtanong ng may pagtataka, mayroon pa rin ba talagang mga gamot na hindi maaaring inumin?
Ang ibig mong sabihin ay mayroon ka ng lahat ng gamot na ito. Tumango si Mateo at sinabing, ang mga karaniwang ginagamit ay mayroon nito. May ilang hindi pangkaraniwang gamot, marami rin. Kung wala, matutulungan kitang magpino ngayon. 3 oras lang. Nakinig si Josh sa tabi, pakiramdam niya ay medyo sobra na ang pagmamayabang ni Mateo. Biglang tumulim ang kanyang tingin, nang makita ang karatula na ibinaba ni Mateo ang telepono, at sumigaw sa gulat, isang rank 3 divine pill, ibinebenta mo ba ang 3 bilyong divine essence stones? Ninanakawan mo ba ng pera ang mga tao? Nang marinig ito ni Mateo, malamig niyang sinabi, natural lang na sulit ang presyong ito dahil sulit ang medicinal pill. Sumigaw si Josh ng buong lakas, anong gamot na nagkakahalaga ng 3 bilyon, sabihin mo sa akin. 1648. Void Spirit Divine Grade. Mahinang inilabas ni Mateo ang 4 na salita mula sa kanyang bibig. Tumawa ng malakas si Josh nang marinig ito at sinabing, bata, nakikita kong hindi ka nandito para magbenta ng mga gamot, nandito ka para mandaya at manlinlang ng mga tao, di ba? Inaangkin mong Void Spirit Divine Grade ka, hindi ka takot mapunit ang dila mo kapag nagyayabang. Sa Riverlock Capital City na ito, wala pang alchemist na nang-ahas na magyabang na kaya mong pinuhin ang mga gamot na Void Spirit Divine Grade. Sino ka ba sa akala mo? Hindi kasing dominante ni Josh si Terra, pero hindi rin siya naniwala sa mga sinabi ni Mateo. Sa puso niya, itinuring na niya si Mateo bilang isang sinungaling. Kalimutan mo na yan, panganay na kuya. Terra na, sabi ni Terra. Pero sabi ni Josh, little junior sister, itong klase ng manloloko sa Heavenly Network Gathering, kahit na ito ay isang huling ranggong stall, hindi rin natin kayang basagin ang sarili nating karatula. Hintayin mong ilantad ko ang manlolokong ito, tapos ipapalayas ni Marshall Uncle ang punk na ito palabas ng Heavenly Network Gathering. Napaisip si Terra, pakiramdam niya ay may punto rin ang sinabi ni Josh. Kaya naman, natahimik siya. Napakalakas ng boses ni Josh. Hindi alintana ng mga nanunood ng palabas ang pagputok ng mga pangyayari. Sa simula, ang panig na ito ay medyo kakaiba, ngunit ang malakas niyang boses ay nakaakit ng maraming martial artist. Sa maliit na sulok na ito, ilang sandali pa ay nagsisiksikan ang maraming tao. Ang ibinebenta ng batang ito ay mga Void Spirit Divine Pills. Hey, malamang manloloko yan, di ba? Nabuhay na ako ng 10,000 taon at hindi ko pa nakikita kung ano ang hitsura ng mga Void Spirit Divine Pills. Lahat ay makukuha mula level 1 hanggang level 9. Isa lamang siyang Origin Deity Realm. Sa pinakamataas na antas, isa rin siyang 3-star Alchemy God. Maaayos pa ba niya ang level 9 difficulty Divine Pills? Tungkol sa mga gamot na iniinom ni Mateo, lahat ay may pag-aalinlangan. Tutal, bibihira lang ang mga Void Spirit Divine Pills hanggang sa nanindig ang balahibo ng mga tao dahil dito. Tumingin si Josh kay Mateo at sinabing may malamig na ngiti, bata, 1 bilyong Divine Essence Stone, ha? Ako ang magbabayad, kaya kumuha ka ng Void Spirit Divine Grade Rank 3 Divine Pill para makita ko. Sabi niya magbabayad siya, pero wala naman talaga siyang balak magbayad. Natiyak na ni Josh na manloloko si Mateo, paano niya nagawang maging manloloko, nabigyan si Mateo ng bilyong Divine Essence Stones. Paanong hindi nakikita ni Mateo ang nasa isip niya? Malamig niyang sinabi, ang pera sa isang kamay, ang mga gamit sa kabila. Wala akong oras makipaglaro sa isang hambog na batang gaya mo. Maangas na bata. Napahagulgol si Josh. Parang hindi ka naman kasing tanda ko, di ba? Paf! Seryoso ang itsura ni Mateo, kinikiliti si Terra. Pero medyo nagalit si Josh dahil sa kahihiyan at sinabing, hindi mo naman ilalabas yan, di ba? Alam ko nang manluloko ka. Humph! Puro hambog. Ako ang punong disipulo ng Sword Star Alliance. Nangahas kang linlangan at dayain ang mga tao sa teritoryo ng aming Sword Star Alliance, kaya babaguhin ko ang karatula mo ngayon din. Nagulat ang mga nakapalibot na tao sa mga sinabi ni Josh. Hindi nila inaasahan na ang 2 taong ito, ang kanilang pinagmulan ay talagang prestihiyoso. Ngayon, may magandang palabas na dapat panoorin. Tama nga, direktang hinampis ni Josh ang isang palad at akmang babasag sana ng direkta ang karatula ni Mateo.
Nagdilim ang tingin ni Mateo at biglang tumama ang isang palad, at nauna pang ang umabot kahit nakalaunan ay nag-umpisa na itong mag-shoot. Putok. Lumipad palabas ang buong katawan ni Josh paatras. Mabuti na lang at marami ang mga nakapalibot na tao, at marami rin ang mga malalakas na nilalang. Itinulak nila siya gamit ang lakas ng palad dahil sa mukha ng Sword Star Alliance, kaya hindi siya masyadong nalungkot. Gayunpaman, ang mga nakapalibot na tao ay tumingin kay Mateo nang may walang kapantay na pagkabigla. Ang batang ito ay mayroon lamang Grand Completion Origin Deity Cultivation, ngunit pinalo niya ang half-step Divine Lord Josh gamit ang isang casual na palad. Nakakapangilabot ang lakas niya. Nasa mahirap na sitwasyon si Josh, pakiramdam niya ay nawalan siya ng malay sa harap ng little junior sister, at galit na sinabi, ang lakas ng loob mo na atakihin ako. Nanlamig ang tingin ni Mateo at sinabi niya sa malamig na boses, hindi naman sa hindi mo kayang suriin ang mga produkto. Gumagastos ka para bumili ng gamot at natural na malalaman mo ang totoo sa hindi. Pero sisirain mo ang karatula ko nang walang pinipili. Ganito ba ang ginagawa ng Sword Star Alliance mo? Sa pagsasabi na niloloko at niloloko ko ang mga tao, hindi rin naman sa hindi mo kaya, pero dapat mong ipakita ang patunay. Patuloy kang maging arrogant at dominanti, hindi na magiging ganoon kadali sa susunod. Hindi napigilan ni Josh ang mabilaukan, dahil sa pagkamangha sa makapangyarihang aura ni Mateo. Kung ngayon lang iyon, natural lang na babalewalay niya ang bantang ito ng may pang-OOM. Pero ngayon, alam niya na taglay ni Mateo ang ganitong lakas. Ngayon lang, talagang sumuntok na siya. Pero habang lumalayo ng ganito, hindi niya ito matanggap. Galit niyang sinabi, sige. Gusto kong makita kung anong klaseng lunas ang ibinebenta mo. Narito ang 1 bilyong Divine Essence Stones, bigyan mo ako ng medicinal pill, gusto kitang ilantad sa publiko. Gaya ng sabi niya, pinalo niya ang isang singsing na pangimbak sa kwadra. Tinanggap ni Mateo ang singsing na pangimbak, tiningnan ang mga Divine Essence Stone, at malamig na sinabi, anong medicinal pill ang gusto mo? Naisip ito ni Josh at sinabing, iinom ako ng isang napaka-ordinaryong Vast Essence Pill. Ang Vast Essence Pill ay ang medicinal pill na ginagamit ng mga martial artist ng Origin Deity Realm para linangin. Ito ay katulad ng Divine Essence Pill. Lumilitaw din ang Divine Grade Vast Essence Pill kada ilang taon sa Riverlock Capital City. Sa bawat pagkakataon, tumataas ang presyo nito ng napakataas. Sa pinakamataas na pagkakataon, umabot pa ito sa 80 milyong Divine Essence Stones. Kung tungkol naman sa Void Spirit Divine Grade, hindi ito kailanman nagpakita kahit isang beses. Kung titingnan sa ganitong paraan, kung talagang nakalabas si Mateo ng isang Void Spirit Divine Grade Vast Essence Pill, ang pagbebenta nito sa halagang 1 bilyon ay maituturing na napakamura. Nakatuon ang tingin ng lahat kay Mateo. Ngayon, kinuha pa niya ang pera, hindi mo naman pwedeng atakihin at bugbugin ang mga tao, di ba? Sa gitna ng titig ng lahat, kumuha si Mateo ng isang singsing na pangimbak, inihagis ito kay Josh, at malamig niyang sinabi, ang iyong malawak na pildores ng asensya. Walang humpay nang umisi si Josh sa kanyang puso. Hindi talaga siya makapaniwala na kayang uminom ni Mateo ng Void Spirit Divine Pill, kahit na ito ay ang pinaka-ordinaryong Vast Essence Pill. Nagkukunwari. Nakikita ko kapag nagkukunwari ka hanggang sa. Iniabot niya ang kanyang kamay, tinanggap ang singsing na imbakan, habang sinusuri ng banal na sentido ang loob nito. Isang pagagos ng lakas ng panggagamot ang agad na nakaapekto sa kanyang banal na sentido. Kay kapal ng lakas ng gamot. Maaari ba talaga itong maging isang banal na antas ng walang bisang espiritu? Ngayon, ang atensyon ng lahat ay nakatuon kay Josh. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Napansin ito ng lahat. Labis na nagulat ang lahat sa kanilang mga puso, isa kaya itong pildores ng banal na espiritu ng kawalan ng laman. Humph! Mabuti na lang at may kakayahan ka pa ring mampeke, para parang totoo. Pero, gusto kong subukan agad ang tableta. Sabi ni Josh nang may malamig na ngiti. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya naniniwala na ang nilabas ni Mateo ay Void Spirit Divine Grade. Natural lang na hindi ganoon kadaling malantad ang mga taong nagbebenta ng peking gamot.
Lahat ay nakikipagtransaksyon ng harapan, kung ganoon lang talaga kadaling makilala ang pagkakaiba, mawawala agad ang lahat ng kanilang kagandahang asal. Ang mga taong gumagawa ng mga peking produkto ay may iba't ibang antas. Ang mga kalakasan ng ilang tao ay napakalakas, kaya naman ang lakas ng gamot na ito ay mahirap matukoy ang katotohanan sa kasinungalingan. Pero, kung susuriin agad ang tableta, iba iyon. Ang epekto ay malinaw sa isang sulyap. Kalmadong sabi ni Mateo, kahit ano ang gusto mo. Hindi takot sa apoy ang tunay na ginto. Maaari pa bang maakusahan na peke ang gamot niya, ang kay Mateo? Bukod pa rito, naiintindihan ni Mateo ang sitwasyon. Ang paggawa nito ni Josh ay isa lamang pinakamagandang patalastas para sa kanya. Natural lamang na wala siyang dahilan para pigilan ito. Mataas ang tingin ni Mateo sa kanyang sarili at ayaw niyang magbenta ng mga paninda. Ngunit kahit na nagkusa si Josh na tumulong, wala rin siyang dahilan para tumanggi. Sa kasalukuyan, ang sitwasyong ito ay parang pagganap lamang ng dalawang tao, ang koordinasyon ay medyo pahiwatig. Iniabot ni Josh ang singsing na imbakan kay Tara at sinabing, "Little junior sister, halika at subukan mo ang tableta." Si Tara ay naging mausisa rin, kaya naman kinuha niya ang singsing na imbakan. Si Josh ay kalahating hakbang na Divine Lord na, kahit bigyan pa siya ng Spirit-Linked Divine Pill, ang Divine Essence sa loob ng kanyang katawan ay hindi rin kayang pataasin kahit kaunti. Si Tara ang kasalukuyang nasa peak middle stage origin deity, kahit na peking medicinal pill ito, medyo nakatulong pa rin ito sa kanya. Para maging makatotohanan ang lakas ng gamot, natural lang na walang malalaking problema ang gamot na ito. May ilang trick lang itong ginawa para sa kalidad nito. 1649. Nag-iwan ng lahat ng espasyo para kay Tara, hinayaan siyang pinuhin ang gamot. Walang gaanong pag-asa si Tara. Ang mga tabletang Void Spirit Divine Grade ay hindi mga repolyo, na mabibili ng pakyawan. Kung sasabihin ni Mateo na isa lang siyang Void Spirit Divine Grade Vast Essence Pill, medyo kapanipaniwala iyon. Pero ang ibig sabihin ni Mateo ay malinaw na ang kanyang mga medicinal pills ay pawang mga spirit divine pills. Medyo kalokohan ito. Kalmado talaga ang batang ito. Malapit na nilang subukan ang tableta pero kalmado pa rin siya. Haha, hindi pa tapos yan hanggat hindi natatapos. Naaalala ko mahigit 10 taon na ang nakalilipas, isang taong nagbebenta ng peking mga gamot sa Heavenly Network Gathering ang nabunyag. Kalaunan, ang taong yun ay direktang binugbog hanggang sa maging pailay ng 3 malalaking paksayon. Mayroon namang kaunting lakas ang batang ito, pero kumpara sa 3 magagaling na paksayon, napakalayo pa rin nito. Ang mga nakapalibot na martial artist ay naghihintay na makita ang biro. Ang bagay na ito ngayon ay nag-ulo ng husto na malamang ay wala ng paraan para malutas pa ito. Ang Heavenly Network Gathering ay isang lugar ng kalakalan na kilala sa lahat, ngunit mas pinahahalagahan pa rin ng 3 pangunahing paksayon ang kanilang reputasyon. Kapag natuklasan ng isa na may nanloloko, gagawa sila ng walang awang suntok. Una, maaari nitong itatag ang pagkamangha. Pangalawa, maaari nitong itama ang kanilang pangalan. Nang mabuksan ang selyo, isang makapal na halimuyak ng gamot ang agad na kumalat sa buong lugar. Napakakapal ng amoy ng gamot. Nakakatakot na lakas ng gamot. Ang Vast Essence Pill na ito ay talagang Void Spirit Divine Grade, di ba? Biglang nagbago ang mga mukha ng lahat. Habang tumataas ang kalidad ng medicinal pill, mas lumalakas ang halimuyak nito, at mas malakas ang lakas ng gamot na lumalabas. Ang Vast Essence Pill na ito sa kamay ni Tara ay malinaw na pambihira. Ano ba ang pinagkakaguluhan? Ang halimuyak at lakas ng gamot ay maaaring pekain. Ang tunay na kalidad ng isang tabletang panggamot ay kailangan pang pinuhin bago malaman. Bagamat nag-aalala si Josh sa kanyang puso, nanatili pa rin siyang matigas ang ulo. Pero tama rin ang sinabi niya, kung hindi man isang gamot na pino agad, ang mga bagay na ito ay maaaring pekain. Pero malamig na sinabi ni Mateo, bilasan mo at pinuhin mo ito. Habang tumatagal, mas malala ang pagkawala ng lakas ng gamot. Bahagyang nagulat din si Tara sa kanyang puso, dali-daling isinubo ang gamot sa kanyang bibig. Isang pag-agos ng hindi kapani-pani walang lakas ng gamot ang agad na sumabog sa bibig at tiyan ni Tara.
Ang nakapangangilabot na banal na asensya ay hinaplos ang kanyang apat na paa at kamay at buto na parang tubig agos, na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na biglang naginhawaan. Pakiramdam ni Terra ay parang lumuwag ang bawat butas ng kanyang katawan. Ugong. Ang hadlang ng huling yugto ng Origin Deity Realm ay natural na nalagpasan ng pag-agos na ito ng lakas ng panggamot. Napakalakas na pag-alo ng banal na asensya. Malapit na siyang makalusot. Nakakakilabot na lakas ng panggamot. Ito ba ay isang banal na antas ng espiritu ng kawalan ng laman? Isang malawak na pool ng essence at kayanan niyang makarating sa late-stage Origin Deity Realm, itong 1 bilyong Divine Essence Stones ay masyadong sulit na nagastos. Mga sigaw ng bulalas ang umalangaw-ngaw sa lahat ng dako. Ang Vast Essence Pill ay isa lamang medicinal pill na nagpapataas ng Divine Essence at walang epektong makalusot sa mga bottleneck. Para kay Terra, ang paglunok ng isa pang 100 o kahit 1,000 ordinaryong Vast Essence Pills, ay imposible ring madaling malampasan ang bottleneck. Pero masyadong malakas ang epekto ng gamot na iniinom ni Mateo. Isa pa, si Terra ay natigil sa bottleneck. Dahil sa makapangyarihang epekto nito, ganoon niya nalampasan ang bottleneck ng 1 beses. Ang espiritual enerhiya sa Heavenly Network Gathering ay tumaas at lumawak, na ikinabahala ng mas maraming martial artist. Ang pagpasok sa Heavenly Network Gathering, ang ganitong uri ng lugar, ay isang napakabihirang pangyayari. Gustong malaman ng lahat kung ano ang nangyari. Kaya naman, ang mga martial artists sa mga peripheral ay nagtipon-tipon isa-isa sa direksyon kung saan nakatuon ang espiritual na enerhiya. Ang daloy ng mga tao sa dating napakalayong mga stall ng huling ranggo ay lalong dumami. Di nagtagal, napuno ito hanggang sa kahit tubig ay hindi na makalusot. Pero habang tumatagal, lalo namang lumalakas ang kuryosidad ng lahat. Ang mga hindi makasingit ay nagtatanong isa-isa, gustong malaman kung ano ang nangyayari sa loob. Bigla na lang, naging magulo ang buong Heavenly Network Gathering. Ang abnormalidad sa panig na ito ay sa wakas ay ikinagulat ng 3 malalaking paksayon. Ang Heavenly Network Gathering ay ilang taon nang umiiral, isang bagay na hindi pa nangyayari noon. Natakot ang 3 malalaking paksayon sa isang pag-aalsa at mabilis na tumugon, nagpadala ng mga makapangyarihang sundalo upang isa-isang pigilin ang kuta. Huwag ka nang sumingit pa sa loob. Siksikan mo pa ng sumingit at para ka na ring nagdudulot ng gulo. Papatayin ng walang awa ang mga nagkasala. Isang pang-6 na patong na kapangyarihan ng Divine Lord sa langit ang sumigaw ng buong lakas, naglabas ng isang malakas na pagsupil sa realm, na sa wakas ay nagpakalma sa mga taong iyon. Sa wakas, sa ilalim ng pagsupil ng mga makapangyarihang grupo ng 3 malalaking paksayon, ang mga martial artists sa paligid ay tuluyang naalis sa kanilang mga kamay. Ngunit ang lugar ng mga huling ranggo na kwadra ay napapalibutan pa rin hanggang sa wala ng kahit isang patak ng tubig na tumulo. Dahan-daang iminulat ni Terra ang kanyang mga mata, kumikislap ang kanyang mga mata sa mga sinag ng makinang na liwanag, pakiramdam niya ay mayroon siyang walang ubos na enerhiyang mailalabas. Alam niya na ang nakapagpapagaling na epekto ng medicinal pill ay hindi pa ganap na pino. Ang gusto lang ni Terra ay makahanap ng lugar para makapag-isa sa lalong madaling panahon at mapahusay ang lakas ng gamot sa lalong madaling panahon. Tumingin si Josh kay Terra ng blanko ang mga mata, gulat na siya hanggang sa hindi na niya mapigil ang magulat. Little junior sister. Nauutol na sabi ni Josh. Huminga ng malalim si Terra at dahan-daang sinabi, tama, isa itong tunay na Void Spirit Divine Pill. Bulong. Sumabog ng husto ang mga nakapalibot na martial artist. Kahit na may kasagutan na ang lahat sa kanilang mga puso, nang marinig mismo ni Terra na sabihin ito, ibang usapan na iyon. Isa talaga itong Pildores ng banal na espiritu ng kawalan ng laman. Diyos ko, ang tagal ko nang nabubuhay at ngayon ko lang nakita ang isang Void Spirit Divine Pill. Isang Vast Essence Pill at maaari siyang makarating sa late-stage Origin Deity Realm, talagang karapat-dapat itong maging isang Void Spirit Divine Pill. Dahan-daang tumayo si Terra at sinabi kay Mateo habang nakakuyom ang mga kamao, Guro, ngayon lang, tayong magkapatid ay labis na nagkasala, sana'y maging mapagbigay ka at magpatawad. Malamig na sabi ni Mateo, huwag kang mag-alala.
Alam ni Mateo na napakahirap paniwalaan ang mga Void Spirit Divine Pills, kaya naman, ang mga reaksyon ng mga ito ay nasa loob ng inaasahan. Natural lang na hindi siya mag-aatubili. Sabi ni Terra, maaari ko bang itanong, Guro, ang mga gamot ba na nasa kamay mo ay pawang walang bisa sa antas ng espiritu at banal? Tumango si Mateo at sinabing, medyo. May ilan na hindi mataas ang grado, pero kahit sino ang gusto, mas mura ito ng kaunti. 50 milyon kada tableta. Natigilan ang lahat, hindi ba't ang mataas na gradong ito ay tumutukoy sa banal na grado, tama ba? Imposibleng maibenta ang isang pildores na panggamot na kasing taas ng langit sa halagang 50 milyon. Pero hindi ito ang pinakamahalagang bagay, ang pinakamahalaga ay ang mga medicinal pills na nasa kamay ni Mateo ay lahat ay mga Void Spirit Divine Pills. Nakakatakot ito. Guro, gusto ko rin ng Vast Essence Pill. Narito ang 1 bilyong Divine Essence Stones. Guro, mayroon akong 500 milyon dito, gusto ko ng Flying Spirit Pill. Guro, mayroon akong 700 milyon dito. Gusto ko ng Heavenly Treasure White Moon Pill. Sa halos isang iglap, nilamon sina Josh at Terra. Sa oras na ito, sino pa ba ang may pakialam sa kung anong Sword Star Alliance? Ang pagbili ng Void Spirit Divine Pill ang pinakamahalagang bagay. Biglang natuklasan ni Mateo na puro kamay lang ang nasa harap niya, wala siyang makitang kahit ano. Ang mga kamay na iyon ay may hawak na mga singsing na imbakan. Sa loob ng mga singsing na iyon ay pawang kumikinang na mga Divine Essence Stone. Sa kanila, mayroon pang ilang mga powerhouse ng Divine Lord Realm. Kahit pa mga itinerant cultivator o martial artist na mga paksayon, sino ba ang walang junior? 1 bilyong Divine Essence Stones at makakabili sila ng Rank 3 Void Spirit Divine Pill, kung palalampasan ang pagkakataong ito ay hindi na ito babalik. Tama na. Bigla, inipon ni Mateo ang banal na asensya, ang kanyang boses ay parang dumadagendong na kulog na biglang nagpakawala ng matinding takot sa lahat. Nang makitang tumahimik ang lahat ay saka lamang nagsalita si Mateo, gusto ninyong bumili ng mga gamot, pumili muna kayo. Gusto ninyong lahat ito, wala akong ibebenta kahit isa. 1650. Nagkagulo ang buong lungsod. Sa loob ng Heavenly Spiritual Pill, isang maliit na tindahan ng medicinal pills na nagbebenta lamang ng Void Spirit Divine Pills ang lumitaw. Ang bagay na ito ay parang hangin na kumakalat sa buong kabisera sa napakabilis na bilis. Sa harap ng medicinal pill shop ni Mateo, isang mahabang pila na ang nabuo na walang nakikitang katapusan. Sa mga taong nakapila, ang mga powerhouse ng Divine Lord Realm ang nakararami. Bagamat maganda ang mga medicinal pills, hindi marami sa mga naglalakbay na cultivator ng Origin Deity Realm ang kayang bumili ng daan-daang milyong Divine Essence Stones. Kahit ang pinakakaraniwang gamot, napakahirap para sa kanila na makabili nito. Sa pinakalikod na hanay ng pila, may nagreklamo, ang haba ng pila, hanggang kailan tayo pumipila? Sabi ng isa pang tao, kung gayon, ano ang magagawa mo? Sabi ng amo na iyon, ang mga basta na lang pumutol sa pila ay hindi mabibili ng mga gamot. Ang Heavenly Network Gathering ay sama-samang itinatag ng 3 malalaking paksayon, kaya nangangahas ka bang manggulo. Pero ang haba ng pila, kahit gaano pa karaming Void Spirit Divine Pills ang meron ng master na yan, mauubos din yan. Nabalitaan ko na kung mayroong Myriad Longevity Heavenly Soul Stones, maaari itong maging prioridad sa pagpapalit ng mga medicinal pills. Pero nakakalungkot, wala ako nito. Hay! Sa ngayon, ang kasikatan ng medicinal pill shop ay talagang sumisikat. Naglabas din si Mateo ng isang pahayag na nagsasabing ang sinumang may Myriad Longevity Heavenly Soul Stones ay maaaring magkaroon ng prioridad sa pagbili ng Void Spirit Divine Pills. Sa loob lamang ng kalahating araw, nakakolekta siya ng 3 piraso ng Myriad Longevity Heavenly Soul Stones. Siyempre, ipinagpalit din niya ang ilang mas mamahaling gamot. Sa loob ng kalahating araw na ito, nakabenta na si Mateo ng daan-daang gamot. Nagsimulang lumukab muli ang kanyang mga bulsa. Sa loob lamang ng kalahating araw, kumita siya ng mahigit 10 bilyon. Kung ibawas ang halaga ng mga gamot na ito, kumita rin si Mateo ng 7 hanggang 8 bilyong netong kita. Ang mga medicinal pills na ibinebenta ni Mateo ngayon ay mga low difficulty lang ang karamihan.
Hindi lahat ay kayang kumuha ng 1 o 2 bilyong Divine Essence Stones para makabili ng mga napakahirap na medicinal pills na iyon. Sige, dito na tayo tumigil ngayon. Mag-impake na kayo. Ang mga nangangailangan ng gamot, mangyaring pumunta ng maaga bukas. Dumidilim na ang langit, direktang nagutos Mateo na palayasin ang mga customer. Dahil dito, sumabog ang lahat. Huwag. Sa wakas ay narating ko rin ang dulo ng pila, bakit mo pa nilagyan ng mga paninda ang pwesto? Nagbibiro ka ba? Sino ba ang may negosyong katulad mo? Hoy, bata. Kalahating araw pumila ang tatay mo, tapos sasabihin mo pa na isara ko na ang pwesto. Kapag naglakas loob kang umalis, lilipulin kita. Malamig na sumulyap si Mateo sa unang patong na langit na banal na Panginoon at malamig na sinabi, mabuti, naaalala na kita. Huwag mo nang kalimutan ang pagbili ng kahit isang tableta mula sa akin. Kahit may pera ka, hindi rin ito gagana. Ang unang patong na langit na Divine Lord na iyon ay halatang may maikling kislap habang galit na sinabi, sige, ang bait mo. Kung mayroon kang kakayahan, huwag kang lalabas ng Heavenly Network Gathering. Kung hindi, mababali ang mga binti mo sa amang ito. Bigla, isang malakas na aura ang kumapit sa kanya at malamig na nagsalita, bakit? Gusto mong gumawa ng hakbang laban kay Brother Crosswell. Nanlamig ang likod ng unang patong na langit na banal na Panginoon, at ang kanyang ekspresyon ay agad na naging napakapangit. Ang aura na ito ay malinaw na inilabas ng isang ikatlong patong na banal na Panginoon sa langit. Sino ito kung hindi si Cooper? Ako. Haha, nagbibiro lang ako ngayon lang. Paano ko naman magagawang saktan si Master? Sumuko sa isang segundo. Inakala pa nga ng unang patong na banal na Panginoon ng langit na nag-iisa si Mateo. Sino ang mag-aakala na mayroon pa palang ikatlong patong na banal na Panginoon ng langit na sumusuporta kay Mateo mula sa likuran? Mabuti at hindi ka naglakas loob. Kung hindi mo makikita ang araw bukas. Humph! Malamig na sanggal ni Cooper. Pinagpawisan ng husto ang lalaki at paulit-ulit na sinasabing hindi siya maglakas loob, at siya naman ay natakot ng husto. Lumapit si Cooper kay Mateo, inabot ang isang singsing na imbakan, at sinabing, kapatid na Crosswell, ang mga halamang gamot na gusto mo, binili ko na. Binigyan ni Mateo si Cooper ng napakahabang listahan. Tumakbo si Cooper ng isang buong araw, halos tumakbo sa buong lungsod, bago binili ang lahat ng mga gamot na ito. Hindi pa siya nakakabalik at alam na niya na may lumitaw na isang malaking tableta na may epekto sa medisina sa lungsod, na nagdulot ng kaguluhan sa buong lungsod. Pagbalik ko para tingnan, nakakatuwang panoorin ang mga pangyayari. Dati, hindi kailanman nag-alala ang kanyang kamahalan tungkol sa pera. Sa pagkakataong ito, nang itulak siya sa isang sulok, ang momentum na inilabas ay talagang napakalakas. Tinanggap ni Mateo ang mga gamot para sa espiritu at tumango, salamat sa iyong pagsisikap. Maghanap muna tayo ng lugar para magpahinga. Bukas, babalik tayo rito para ayusin muli ang kwadra. Isinama ni Mateo si Cooper at umalis, naiwan ang lahat na nakatingin sa isa't isa. Iniwan ng ganito lang. Ano ba to? Para sa mga martial artist, kalimutan na natin ang isang araw, kahit ang hindi pagpahinga ng isang taon ay baliwala rin. Sa makatuwid, ang Heavenly Network Gathering ay aktwal na nag-ooperate ng 24 na oras sa isang araw. Kahit mas kaunti ang mga tao sa gabi, marami pa rin ang mga tao. Nabayaran na ang mga bayarin sa booth, kaya paano pa makakahanap ng lugar para magpahinga? Hindi ba't pag-aaksaya lang ito ng mga Divine Essence Stone? Teka, ang bayad sa pagrente para sa mga huling ranggong stall ay tila 100,000 Divine Essence Stones lang kada araw. Hindi pa nga sapat iyon para sa sukli para sa isa sa mga medicinal pills ni Master. Kalat na kayo. Bukas, pumila kayo ng maaga. Grabe, may pera siya tapos ayaw pa niyang kumita. Hey, ano bang alam mo? Hindi kailangang mag-alala ang mga Void Spirit Divine Pills tungkol sa pagbebenta. Kahit na magbenta siya ng 2 oras sa isang araw, kailangan mo pa ring maghintay ng may paggalang. Nagsitayo ang lahat ng may kaguluhan at naghiwa-hiwalay. Kasunod ng pag-alis ni Mateo, bumalik sa orihinal nitong anyo ang Heavenly Network Gathering.
Habang nasa daan, naiinip na nagtanong si Cooper, "Hey, kamahalan, kumusta ang mga nata mo ngayon?" Nag-isip sandali si Mateo at sinabing, sa halos pagkalkula, mayroong humigit kumulang 17 o 18 bilyon. Napabuka ng malaki ang bibig ni Cooper at sinabing parang hindi makapaniwala, napakabilis. Napakabilis. Kamahalan, baliw ka talaga. Ang pag-aayos mo ng pwesto para sa isang araw ay nakakahabol na sa isang taon na kita ng aking pamilya Ning. Kahit matagal nang handa ang isip ni Cooper, nabigla pa rin siya sa takot sa sinabi ni Mateo. Kailangang malaman ng isa, ang pamilya Nigel, ang pangunahing pamilya ng ganitong uri ng lungsod ng imperyo, ang kanilang isang taon na netong kita ay 20 bilyon din lamang. Pero nagtayo si Mateo ng pwesto rito nang wala pang isang araw at kumikita ng taonang kita ng pamilya. Masyado rin itong nakakabaliw. Alam niyang inuupahan ni Mateo ang stall ng 10 araw. Pagkatapos ng 10 araw na ito, hindi ba't 200 bilyong Divine Essence Stones na naman ang itatapon? 200 bilyon. Isa lamang itong astronomical na figure. Habang iniisip ni Cooper, lalo siyang nabibigatan. Hindi niya alam na ganoon lang pala kadali ang kumita ng pera. Isa lamang makinang kumikita ang kanyang kamahalan. Tila alam ni Mateo ang iniisip niya at nakangiting sinabi, "Ano ang iniisip mo?" "Ang mga gamot na ito ay naipon ko sa loob ng ilang daang taon. Ang pagbebenta lang ng mga ito ng sabay-sabay ang magkakaroon ng ganitong epekto. Kung hahayaan ko lang talaga silang pinuhin, kahit na patuloy kong pinuhin ang mga table tasks araw at gabi, imposible ring magkaroon ng ganitong bilis ng pagkita ng pera." Nipatikip ng labi si Cooper at sinabing, "Napakaganda rin yan. Tanging ang kamahalan lang ang makakagawa ng ganitong bagay. Kung iba pa, sa ilalim ng ganitong sitwasyon, wala nang iba pa kundi ang kawalan ng pag-asa." Naglakad ng naglakad palabas ng Heavenly Network Gathering ang dalawang tao nang may dumating na 3 grupo ng mga tao mula sa 3 magkakaibang direksyon. Ang nangunguna ay isa pala sa mga powerhouse ng Divine Lord na may pang-anim na patong ng langit. Hindi na kailangang magtanong, ang 3 pangkat na ito ay tiyak na ipinadala ng 3 pangunahing puwersa. Ang pang-anim na patong na banal na Panginoon sa kanang bahagi ay nagsabi kay Mateo habang nakakuyom ang mga kamao, "Kapatid na Mateo, inaanyayahan ka ng aming pinuno ng alyansa sa Manor para sa isang pag-uusap, sana'y bisitahin mo ako." Nasa likuran niya si Josh. Wala kahit saan ang figure ni Terra. Malinaw na pumasok na siya sa isang tagwan. Ang ika-6 na patong na banal na Panginoon sa gitna ay tumitig kay Mori at sinabing, "Mori, nang ahas ka bang agawin ang mga tao mula sa ating City Lord Manor?" Sa oras na ito, ang ika-6 na patong na banal na Panginoon sa langit sa kaliwa ay bumukas din ng kanyang bibig at sinabing, "Little brother Mateo, ang aming Blood Rainbow Manor ay taos-pusong inaanyayahan ka sa aming manor para sa isang pag-uusap. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."